Siya ay itinuturing na pinakamahinang hunter sa mundo, ngunit pagkatapos ng halos mamatay sa isang piitan, nakakakuha siya ng kakaibang kakayahang mag-level up na nagpapahintulot sa kanya na maging pinakamalakas 10 taon bago ang mga mahiwagang pintuan ay nagsimulang lumitaw sa buong mundo, nagpapakawala ng hindi mabilang na mga halimaw at sila ay immune sa Maginoo Armas, kaya ang humanities ay nakipaglaban sa kanila, ngunit isang grupo ng mga tao ang nagpagising ng mga espesyal na kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanila na talunin ang mga halimaw at nakilala sila bilang mga hunter. Binibigyan sila ng mga ranggo batay sa kanilang mga kakayahan at nalaman natin na kapag nagising ang kanilang mga kapangyarihan imposibleng mag-level up sila, kaya ang tanging paraan para lumakas sila ay upang i-upgrade ang kanilang kagamitan. May nakita kaming hunter na nagngangalang Kim, habang papalapit sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Park, ibinunyag na buntis ang kanyang asawa, kaya kailangan niyang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsalakay sa piitan. Napansin nilang papalapit ang isang batang lalaki na nagngangalang Jinwoo at binabati siya ng lahat habang gumagala si Park kung siya ay isang taong mahalaga, pero nalaman namin na isa lang siyang Ranky Hunter at siya ay itinuturing na pinakamahina sa mundo dahil muntik na siyang mapatay habang sinusubukang i-clear ang pinakamadaling piitan. Isang babaeng nagngangalang Julie ang lumapit sa kanya, nagtataka kung anong nangyari sa mukha niya, kaya nagpapaliwanag siya na nasugatan siya habang ni-raid ang isang Ranky Dongjon dahil walang healer sa party nila. Sinasabing napakalakas ng kanyang mga kasama na hindi nila kailangan ang isa. Iniisip ni Zui na sila ay makasarili, pero sinisisi niya ang sarili niya sa pagiging mahina niya. Sinasabing sanay na siyang tratuhin bilang isang pabigat ang pinunong si Songchi. Tinatawag sila para sa isang pulong at lahat ay natutuwa na makatrabaho siya dahil kilala siya bilang isang magaling na hunter. Papasok na sila sa gate habang sinasabi ni Kim kay Jinwoo na mag-ingat. Iniisip na baka masugatan na naman siya. Nalaman namin na ginagamit niya ang isang generic na kutsilyo bilang kanyang sandata kasi yun lang ang kaya niya, ngunit determinado siyang magtagumpay at pumasok siya sa gate. Nakasalubong namin si Chairman Denny habang inihayag niya na kumikita ang mga hunter sa pamamagitan ng pagbebenta essence stones na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagkatalo sa mga halimaw, at sila ay itinuturing na mahalagang mga mapagkukunan dahil magagamit ang mga ito sa paggawa ng makapangyarihang kagamitan. Dagdag niya naman na crystals maaari ding makuha sa piitan at sila ay nagsisilbi sa parehong layunin, ngunit hindi sila kasing lakas ng mga bato. Plano ng gobyerno na gamitin ang mga bato sa mga kristal bilang bagong pinagmumulan ng kuryente dahil ang mga ito ay hindi kapanipaniwalang mahusay at hindi nila nadudumihan ang kapaligiran. Bumalik kami sa Jinwoo habang nakuha niya ang kanyang unang essence stone, ngunit inaatake siya ng duwende kaya sinubukan niyang lumaban, ngunit ang kanyang kutsilyo ay nabasag at nauwi sa pagkakasaksak. Pinatay ni Park ang duwende at tinulungan ni Zui si Jinwoo na nanonood habang tinatalo ng kanilang mga kasama ang mga halimaw, kaya nilang talunin ang amo ng piitan at lahat ay nagdiriwang. Ngunit nagtataka si Zui kung bakit hunter pa rin si Jinwoo. Sinasabing nag-aalala siya sa kanya dahil lagi siyang nasasaktan. Kinokolekta nila ang pagnakawan, ngunit tila sila ay nabigo. Iniisip na hindi ito sapat, ngunit isang hunter ang tumatawag sa lahat. Ipinapakita sa kanila ang isang lagusan habang napagtanto nila na ito ay isang dobleng piitan. Alam nila na marami pa silang mahahanap na luot sa loob, ngunit ang kantang ipinahayag niya na hindi nila ito ma-explore dahil kailangan nilang maghintay ng mga utos mula sa mga hunter asosasyon. Ngunit iminungkahi ni Kim na labagin ang mga patakaran para makolekta nila ang pagnakawan. Kantang sa tingin niya ay masyadong mapanganib, nagsasabing dapat silang bumoto, ngunit kalahati sa kanila ay sumasalungat sa ideya. Kasama si Zui, si Inwoo lang ang hindi bumoto at masisira na niya ang kurbata, kaya napagtanto niya iyon ang kanyang desisyon ay makakaapekto sa kinalabasan. Iniisip niya na maaari siyang mamatay, ngunit iniisip niya ang kalagayan niya ngayon. Alam niyang nawawala ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nasa ospital. Hindi siya matutulungan ng ate niya dahil estudyante pa siya, kaya siya na ang bahalang magbigay sa kanya. Alam niyang kailangan niya ng pera para matupad ang mga pangangailangan, kaya nagpa siyang pumasok sa lagusan. Samantala sinusubok ng mga opisyal ang kapangyarihan ng mga bagong hunter upang matukoy ang kanilang mga ranggo. Nakilala namin ang Guild Master ng Hunters Guild, Choi, habang inutusan niya ang mga opisyal na magpadala ng mga alok sa pangako newbies kasi kailangan nila ng hunters sa guild. May nakikita tayong mga magnanakaw na nagnanakaw ng bag at malapit na silang makatakas, pero may babaeng humarang pag-urong sa bag at naging sanhi ng pagbagsak nito. Ibinalik niya ito sa may-ari at kinikilala siya ng lahat bilang L-rank hunter na si Cha, ngunit hindi niya gustong makuha ang atensyon ng publiko kaya nakatakas siya sa eksena. Pabalik sa piitan ay ginalugad ng mga hunter ang lagusan bilang umunguya sa desisyon
Ni Jinwoo nagpapaalala sa kanya na muntik na siyang mamatay, alam niyang iniligtas niya ang kanyang buhay at sinasabi niya siya upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng hapunan kasama niya dahilan para mataranta siya sa sandaling iyon. Ay nakakita sila ng isang pinto, iniisip na dapat nasa loob ang amo, ngunit sa pagpasok nila dito napagtanto nila na ito ay puno ng mga estatwa at nakita ni Jinwoo ang isa sa kanila na pagtatanto na ito ay mas malaki kaysa sa iba habang nagtataka ang lahat kung bakit walang halimaw. Nakakita sila ng isang sinaunang tableta na binabanggit ang mga utos ng templo at awit binabasa niya ito. Inilalantad na ito ay nagsasabi sa kanila na sumamba at purihin ang Diyos at patunayan ang kanilang pananampalataya sa Kanya o hindi sila makakalabas ng kwarto ng buhay. Pero si Dewey, tala na ang malaking rebulto, ay tila nanonood sa kanila at biglang sumara ang pinto dahilan para magpanik ang lahat. Sinubukang umalis ng Hunter na nagsasabing hindi sila dapat pumasok sa lagusan. Ngunit isang rebulto ang umatake sa kanya at pinatay siya sa isang iglap at lahat ay nahuhulog sa kawalan ng pag-asa. Iniisip kung paano sila makakatakas. Iniisip ni Jianwoo na masyadong malakas ang mga estatwa na nasa Adrang Dungyon at tumingin siya sa malaking rebulto na pagtanto na pinagmamasdan sila nito. Naalala niya kung paano siya laging may brush na may kamatayan sa panahon ng kanyang mga pagsalakay. Hindi kasi niya kayang makipagsabayan sa ibang hunters, ngunit hindi siya sumuko at natutong bumawi sa kanyang kahinaan sa pamamagitan ng pagmamasid sa lahat ng detalyado. Masasabi niyang may problema sila, kaya sinasabi niya sa lahat na magtago, habang ang rebulto ay nagpapaputok ng energy beam. Sinisira ang lahat sa landas nito. Alam ng lahat na nasa panganib ang kanilang buhay at sinabi ni Song Che sa lahat na huwag gumalaw dahil maaari itong mag-trigger ng isa pang pag-attack. Lumapit siya kay Jinwoo, nagtataka kung paano niya naramdaman ang panganib. Paliwanag niya na gut feeling lang iyon, ngunit napagtanto niya na ang kantang iyon ay nawalan siya ng braso at sinabihan niya si Jinwoo na tulungan siyang pigilan ang pagdurugo, kaya tinakpan siya ni Jinwoo ng mga benda. Habang binabanggit niya iyon, balak niyang humingi ng tulong kay Jui, but she always freak out when she experiences pressure at ito ay nagpapaliwanag kung bakit siya sumali lamang sa madaling pagsalakay sa kabila ng pagiging birang healer. Ipinaliwanag ni Songchi na nakapunta na siya sa rank dungeon, ngunit hindi pa siya nakakita ng halimaw na kasing lakas ng estatwa. Iniisip na kabilang ito sa isang rank dungeon. Naalala niya ang mga utos na nakasulat sa tableta at iniisip ni Jinwoo na ang malaking rebulto ay Diyos. Alam ni Songchi na walang tugma para dito kaya kailangan nilang humanap ng paraan para makatakas, ngunit binanggit ng isang hunter na ayaw niyang mamatay at siya ay naniningil pasulong na may katawatawang bilis, ngunit inaatake siya ng rebulto. Sinisira siya sa isang iglap. Napagtanto ni Jinwoo na maaari silang patayin kung gusto nito. Nagtataka kung bakit hindi ito umaatake sa kanila. Naalala niya ang nakasulat sa tablet. Nagtatanong kay Songxi tungkol dito. Binanggit niya iyon. Ang unang utos ay ang pagsamba sa Diyos. Iniisip ni Jinwoo na ang piitan ay may sariling mga patakaran at tumayo siya habang pinipigilan siya ni Songxi sa pag-iisip na maaari niyang mapatay ang kanyang sarili. Ngunit napagtanto ni Songchi na determinado siyang mabuhay at ang rebulto ng Diyos ay naghahanda sa pagsalakay sa kanya. Ngunit iniyuko niya ang kanyang ulo habang sinasabi niya na iniligtas nito ang kanyang buhay, kaya't sinasabi niya sa lahat na magpatira pa. Sinasabing hindi ito atake sa kanila kung panatilihin nilang mababa ang kanilang ulo. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin at nag-deactivate ang mga mata ng rebulto, pero bigla itong umiti kaya nag-aalala ang lahat. Ngunit sinabi ni Park na wala itong ginagawa at iniisip ng lahat na ligtas sila, ngunit bigla itong gumagalaw. Naglalakad palapit sa kanila habang nagsisimula silang magpanik. Paalala ni Jinwoo sa kanila ang pangalawang utos ay purihin ang Diyos at may lalaking lumapit sa rebulto. Sinasabing alam niya ang gagawin. Sinimulan niyang bigkasin ang isang panalangin pero ngumiti ito sa kanya habang napagtanto ni Jinwoo na hindi gumagana ang kanyang plano. Madudurog siya hanggang mamatay at ang lahat ay nagsimulang tumakas habang hinahabol sila. Nito ay iniisip ni Park ang kanyang pamilya. Alam nilang naghihintay sila sa pagbabalik niya, ngunit lumapit siya sa isang estatwa at nagsimula itong gumalaw. Hinihiwa siya sa kalahati. Iniisip ni Jinwoo ang dalawa di commandment na pagtatanto na ang mga rebulto na may mga armas ay pinapatay ang kanyang mga kasama at nakakakita siya ng mga estatwa na may mga instrumento. Iniisip na kailangan nilang i-activate kaya sinabi niya sa lahat na lapitan sila. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin at ang mga estatwa ay nagsimulang tumugtog ng mga instrumento dahilan para gumaan ang pakiramdam nila dahil naligtas ang kanilang buhay. Lumapit si Jinwoo sa isang statue na may chewi pero hindi nag-activate at napagtanto niya na hindi ito gagana kung may dalawang taong malapit dito, kaya sinabihan niya si Chewi na manatili doon at tumakbo siya para i-activate ang huli. Ngunit ang estatwa ng Diyos ay nagsimulang
Humabol sa kanya, malapit na siyang durugin nito hanggang mamatay at nagawa niyang iwasan ito pero nalilibugan siya pag-activate ng isa pang rebulto nang hindi sinasadya, inaatake siya nito na nagwawasak sa lupa at sa tingin ni Zui ay patay na siya, ngunit nakikita natin siyang gumagapang hanggang sa huli, tumatangging sumuko habang patuloy siyang hinahabol ng rebulto ng Diyos. Tinatapakan siya nito, ngunit nagsimulang kumanta ang huling estatwa at nakita namin na na-activate niya ito kaya iniligtas siya ng rebulto ng Diyos. Bumabalik sa trono nito nang mapagtanto niya yon natapos na nila. Ang ikalawang utos, lumapit si Chewie sa kanya, ngunit napagtanto niya na nawala ang kanyang binti kaya sinubukan niyang pagalingin siya, ngunit naabot niya ang kanyang lenit na pagtanto ng lahat na patay na ang kanilang mga kasama at sinisisi ni Kim si Song-chai sa lahat dahil siya ang pinuno ng grupo. Iniisip ng mga kasama nila na hindi patas si Kim dahil iminungkahi niya ang paglabag sa mga patakaran at sinimulan nilang sisihin ang isa't isa, ngunit ang kanta ay inaako niya ang responsibilidad dahil siya ang gumawa ng huling tawag at biglang sumulpot ang altar. Habang ipinapaliwanag iyon ni Jin Woo, ang ikatlong utos ay upang patunayan ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Iniisip kailangan nilang magsagawa ng sakripisyo ng tao para mabuhay. Sinabihan ni Kim si Song-chae na ialay ang kanyang buhay dahil siya ang pinuno ng grupo at pumayag siya dito kaya lumapit siya sa altar. Ngunit biglang lumitaw ang apoy kaya nalilito ang lahat at sinabihan sila ni Jin Woo na tulungan siyang makarating sa altar dahil gusto niya itong suriin. Habang papalapit sila dito, mas maraming apoy ang lumilitaw at nagtataka si Jin Woo kung may darating para iligtas sila, pero kanta paliwanag niya na malapit nang bumukas ang gate, kaya walang makakapagligtas sa kanila. Nalaman namin na ang isang gate ay nananatiling hindi aktibo sa loob ng 7 araw pagkatapos itong lumitaw, ngunit pagkatapos ng panahong iyon ang mga halimaw ay makakapasok sa mundo sa tinatawag na dungeon break, kaya pinapasok ang mga hunter sa tarangkahan para maiwasang mangyari sa pamamagitan ng pagkatalo sa amo ng piitan. At napagtanto ni Jin Woo na kung mabigo sila, ang rebulto ng Diyos ay makakapasok sa kanilang mundo kaya kailangan nilang i-clear ang piitan sa lahat ng mga gastos. Pinapayuhan niya ang lahat na lumapit sa altar at mas maraming apoy ang lumilitaw habang kumikilos ang altar na naging sanhi ng isang singsing ng asul na apoy upang palibutan ito. Bumukas ang pinto habang iniisip ng lahat kung makakaalis na sila, ngunit nagsimulang gumalaw ang mga estatwa. Habang nawawala ang asul na apoy, nagpapanik ang lahat, pero napansin ni Jin Woo na huminto ang mga estatwa pagtingin niya sa kanila at sinasabi niya sa lahat na panatilihing bukas ang kanilang mga mata para hindi makagalaw ang mga rebulto. Mukhang gumagana, ngunit ang isa sa kanila ay nagpanik at nagsimula siyang tumakbo palayo, nagiging sanhi ng pagkawala ng pulang apoy na gawa niyang lumabas ng kwarto at lahat ay nagtataka kung ano ang nangyayari sapagkat ang utos ay upang patunayan ang kanilang pananampalataya. Sa tingin ni Jin Woo, isa itong bitag, ngunit ang isa ay tumakas kaya binabalaan niya ang iba na magkakaroon sila ng mga blind spot kung mas maraming tao ang umalis. Sa tingin niya ang asul na apoy ang nagsisilbing timer at ang layunin ay mabuhay hanggang sa mawala sila, pero alam ni Kim na hindi siya sigurado dahil wala siyang ebidensya na sumusuporta sa kanyang teorya. Nagpapasalamat si Kim sa pagtulong sa kanila na mabuhay, pero binanggit niya na may pamilya siyang naghihintay sa kanya at nagpasya siyang tumakas. Na pagtanto ni Jin Woo na hindi nila mapipigilan ang lahat ng mga estatwa at kanta na sinasabi niya kay Zui na tumakas kasama si Jin Woo, ngunit huminto sa paggalaw ang kanyang mga paa dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Kaya sinabi ni Jin Woo kay Song-chai na tumakas kasama niya na nagsasabing hindi siya makakatakas dahil isa lang ang paa niya at binigyan niya siya ng essence stone. Sinasabi sa kanya na gamitin ito sa pagbili ng hapunan. Ayaw niyang iwan siya, ngunit itinulak siya ni Song-chai at dinala siya palayo. Si Jin Woo na lang ang natitira, alam niyang wala siyang pagkakataon. Ngunit kumuha siya ng espada, nagpaplanong lumaban hanggang sa kanyang huling hininga, ngunit inaatake siya ng mga estatwa, hinihipan siya at nawalan siya ng braso. Tinitiis niya ang isang malupit na pambubugbog at dumapo siya sa altar habang ang isang rebulto ay naghahanda upang hampasin siya. Napapansin niya na ayaw niyang mamatay kaya siya nagsimulang umiyak, ngunit ang timer ay nag-expire. Habang nakatanggap siya ng mensahe ng system, tinatanong siya kung gusto niyang maging player. Nagising siya sa isang ospital na pagtatanto na ang kanyang katawan ay ganap ng gumaling. Iniisip niya kung panaginip lang ba iyon, ngunit ang manager ng Hunters Association, pangkat ng surveillance, Jinshal, pumapasok sa kanyang silid. Ipinaliwanag ni Jinshal na wala siyang malay sa nakalipas na 3 araw at nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Zui sa Songxi. Ipinahayag ni Jinshal na nakaligtas sila pero nawala ang braso ni Songxi kaya baka mapilitan siyang magretiro bilang hunter at si Zui ay dumaranas ng trauma kaya kailangan niya ng psychiatric care bago siya makasali sa isa pang raid. Inihayag niya na ang White Tiger Guild sumugod sa piitan dahil inalerto sila
Ng mga nakaligtas ngunit hindi nila nakita ang mga rebulto at si Jinwoo ay natagpuang nakahandusay sa lupa. Lahat ay nakakahanap ng kakaibang ito ngunit naniniwala sila na ang mga nakaligtas ay nagsasabi ng totoo dahil ang mga labi ng iba pang mga hunter ay natagpuan sa the scene. Jinshal thinks that an A-rank hunter hinding-hindi makakaligtas sa pangyayari kaya naniniwala siya na ang Jinwoo ay nagbukas ng bagong antas ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang ikalawang paggising. Naglabas siya ng gadget nagpapaliwanag na susukatin nito ang mahika ni Jinwoo at siya ay nagiging nasasabik sa pag-akalang siya ay naging mas malakas ngunit sa paghawak niya ay makikita natin na ang kanyang score ay 1-0 na itinuturing na abysmal dahil kahit ang pinakamahinang hunter makakuha ng markang 70 kaya ipinaliwanag ni Jinshal na nagkamali sila at lumabas na sila ng kwarto sa pag-aakalang mahina siya bilang isang sibilyan. Dismayado si Jinwoo sa resulta pero nagtataka siya kung bakit hindi sila nag-inquire. Sa screen nakikita kasi niya itong lumulutang sa kwarto niya. Iniisip niya kung siya lang ba ang nakakakita nito at sa sandaling iyon ay bumangon ang kanyang kapatid na si Gina na nagpapakita na siya ay nag-aalala tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ay titigil sa pag-aaral at makakakuha ng trabaho para matigil na siya sa pagiging hunter dahil lagi siyang napupunta sa ospital. Humihingi siya ng tawad sa ginawa niyang pag-aalala at nagtatanong siya tungkol sa screen ngunit nalilito siya dahil hindi niya ito nakikita. Tinanong niya siya kung paano niya tinitingnan ang kanyang mga mensahe sa mga video game at sinasabi niya sa kanya na kailangan lang niyang buksan ang message box kaya binanggit niya ang message box at kinikilala ng sistema ang kanyang utos na nagpapaalam sa kanya na mayroon siyang pang-araw-araw na paghahanap. Iniisip niya kung paano siya naging player at nagpasya si Gina na magpahinga siya habang nagbabasa kanyang mga abiso na pagtatanto na ang sistema ay idinisenyo upang tulungan siya, ngunit makakatanggap siya ng parusa kung hindi siya sumunod. Tinatanggap niya ang araw-araw na paghahanap at ang sistema ay nagbibigay sa kanya ng isang simpleng gawain sa pag-ehersisyo. Babala sa kanya na makakatanggap siya ng parusa kung siya ay mabigo, ngunit iniisip ni Jinwoo na imposibleng makumpleto ito kasi nasa ospital pa siya. Kaya nagpasya siyang umidlip. Samantala si Jinshal ay nagsumbong kay Gonye pagpapaalam sa kanya na Jinwoo hindi sumailalim sa pangalawang paggising. Binanggit ni Gonye na ang kaso ay puno ng misteryo. Iniisip marami pa silang kailangang matutunan tungkol sa mga piitan, kaya nagpasya silang lagyan ng label ito bilang isang espesyal na kaso na mangangailangan ng karagdagang pagsusuri. Utos ni Choi kay Cha para maging instruktor sa isang biring grade. Sinasabing ito ay magsisilbing praktikal na pagsasanay para sa mga bagong recruit. Sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat para sa papel, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang lumaban at lahat ay matututo sa kanyang halimbawa. Ibinunyag iyon ni Choi ang Hunters Guild ay isa sa pinakamalaki sa bansa, ngunit sila ay wala kumpara sa pinakamagandang guild sa mundo. Alam niyang hindi mababago ang ranggo ng hunter, ngunit sa tingin niya sila maaaring mapabuti sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Si Jinwoo ay natutulog sa kanyang kama ngunit ang timer para sa paghahanap ay mag-e-expire at ang sistema ay nagpapaalam sa kanya na siya ay nabigo. Kanyang pakikipagsapalaran kaya nagsimulang manginig ang lupa dahilan para magising siya at natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng disyerto. Iniisip kung nanaginip ba siya, ngunit nakatagpo siya ng isang higanteng alupihan bilang ang sistema ay nagsasabi sa kanya upang mabuhay para sa 4 na oras. Kaya nagpanik siya at nagsimula siyang tumakbo palayo habang hinahabol siya ng halimaw, ngunit mas maraming alupihan ang lumilitaw at tuluyan na siyang napagod. Kakainin na siya pero nag-expire na ang timer kaya bumalik siya sa ospital habang ipinapaalam sa kanya ng system na natapos na niya ang penalty quest. Ngunit siya ay nauwi sa pagbagsak at pumasok ang mga nurse sa kwarto niya. Nagtataka kung anong nangyari sa kanya. Pinutol namin si Zui dahil iniimbitahan siyang sumali sa isang derang raid pero tumanggi siya dahil hindi pa rin siya nakaka-recover. Nalaman niyang nasa ospital si Jinwoo kaya nagpasya siyang bisitahin siya, ngunit naririnig niya ang mga nurse na nagrereklamo tungkol sa kanyang pag-ugali. Iniisip na baliw siya dahil kagagaling lang niya, ngunit hindi siya tumitigil sa pagsasanay. Nagpahinga si Jinwoo at nalaman namin yon tuwing nakumpleto niya ang isang pang-araw-araw na paghahanap. Ganap na gumaling ang kanyang katawan at nakakuha siya ng mga puntos ng kakayahan na magagamit niya para mapataas ang kanyang mga istatistika. Nalaman namin na mayroon siyang screen ng inventaryo at maaari siyang matuto ng mga kasanayan, pero sa tingin niya kakaiba ang sitwasyon niya kasi feeling niya naglalaro siya ng video game. Bumalik siya sa kwarto niya kung saan inihayag niya na nakakakuha siya ng random na loot box kapag nakumpleto niya ang isang pang-araw-araw na paghahanap. Binuksan niya ito dahilan para may lumabas na susi gaya ng binanggit ng system na magagamit niya ito para ma-access ang isang
Halimbawa piitan sa isang subway nalilito siya, hindi kasi niya alam kung ano ang instance dunction, ngunit sa tingin niya ang susi ang magdadala sa kanya sa isang kaganapan na makakatulong sa kanya na lumakas bumisita si Jin-woo sa kanyang ina sa ospital at sa isang flashback mula sa 4 na taon na ang nakakaraan biglang bumagsak ang kanyang ina, kaya dinala nila siya sa doktor ipinaliwanag niya na siya ay naghihirap mula sa isang pambihirang kondisyon kilala bilang ang walang hanggang sakit sa pagtulog na umiral ng lumitaw ang mga tarangkahan ito ay sanhi ng patuloy na pagkakalantad sa mana, ngunit ito ay walang lunas, kaya nagpasya silang ilagay siya sa suporta sa buhay kailangan ng Jianwoo ng pera para mabuhay, kaya nagsimula siyang magtrabaho sa isang construction site pero bigla niyang nagising ang powers niya at siya ay naging kwalipikadong magtrabaho bilang isang hunter. Nasasabik siyang malaman na malapit nang magbago ang kanyang buhay, ngunit napagtanto niyang napakahina niya na hindi niya kayang talunin ang isang duwende at ang ibang mga hunter ay tumitingin sa kanya ang pagtingin sa kanya bilang isang pasanin pabalik sa kasalukuyan ipinagpatuloy ni Jin-woo ang kanyang pagsasanay at dinaragdagan niya ang kanyang lakas tumungo siya sa subway at kinuha niya ang kanyang susi ginamit ito para i-unlock ang instance dungyon nagpasya siyang ipasok ito iniisip na makakatakas siya kung masyadong mapanganib pero biglang sumara yung labasan bilang ang sistema ay nagpapaalam sa kanya na ang tanging paraan upang pagtaka sa piitan ay upang talunin ang boss o gumamit ng teleportation stone ngunit napagtanto niyang may problema siya dahil hindi siya sigurado kung kaya niyang mabuhay mag-isa nagpasya si Jin-woo na galugarin ang piitan at biglang sumulpot ang 3 duwende pilit niyang sinasabayan ang mga galaw nila at bumagsak siya sa lupa habang sinusubukan siyang saksakin ng duwende, ngunit umiwas siya at naglunsad siya ng ganting atake pagpatay sa duwende sa isang hit ang iba ay patuloy na umaatake sa kanya, ngunit madali niyang natatalo ang mga ito habang napapansin niya na siya ay naging mas malakas ngunit may biglang sumulpot na lobo at sinugod siya nito pagkabasag ng kanyang kutsilyo na pagtanto niya na ito ay mas malakas kaysa sa mga duwende at nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Dahil napagtanto niyang natatakot siya sumugod ang lobo at nagawa nitong kaltin siya habang napapansin niya na wala siyang manggagamot kaya siya ay mamamatay kapag siya ay nakaranas ng isang nakamamatay na pinsala iniiwasan niya ang pag-atake ng mga wolf habang napapansin niyang gumagaan ang kanyang katawan kaysa karaniwan at nagtagumpay siya sa kanyang takot buong lakas niyang sinuntok pagpapatumba sa lobo at napagtanto niya na kaya niyang saktan ito dahil nakatutok siya sa pagpapaganda ng kanyang lakas ngunit nakabawi ang lobo at sinunggaban siya nito kaya pilit niyang pinipigilan ito gamit ang kanyang mga kamao. Ngunit napagtanto niya na gumagana ang kanyang mga pag-atake kaya nagsimula na siyang tumakbo palayo iniisip na wala siyang pagkakataon dahil wala siyang sandata ngunit sa sandaling iyon naalala niya na may nakita siya sa kanyang inventaryo. Kaya binuksan niya ito at kumuha siya ng magic sword habang tinutulak siya ng lobo, ngunit inaatake niya ito na hiniwa ito sa kalahati nagtataka siya kung bakit nasa inventaryo niya ang espada dahil alam niyang kay Kim iyon at masyadong mahal para sa kanya ngunit nagpasya siyang huwag isipin ang tungkol dito at napapansin niyang gumaling na ang kanyang mga sugat, ngunit 2 pang lobo ang lumitaw habang napagtanto niya na ang kanyang espada ay nakaipit sa lupa kaya nagsimulang magpanik si Jinwoo. Ngunit habang papalapit sa kanya ang mga lobo nagawa niyang buhatin ito at kumuha siya ng swing ngunit kaya itong hulihin ng lobo kaya sinipa niya ito dahilan para humina ang pagkakahawak nito at hiniwa niya ang ulo nito nakikita ito nagpasya ang isa pang lobo na umatras at habang siya ay nagpapahinga napagtanto niya na naabot niya ang antas 2 nabanggit niya na hindi siya nag-level up sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga quest kaya napagtanto niya na ang aktwal na labanan ay nagpapahintulot para magkaroon siya ng karanasan napapansin niyang tumaas lahat ng stats niya iniisip mas mahusay na lumakas sa pamamagitan ng pag-level up dahil nakakakuha siya ng 5 puntos sa bawat antas, habang ang pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ay nagbibigay lamang sa kanya ng 3 puntos. Ngunit napagtanto ni Jin-woo na natalo lang niya ang 5 halimaw iniisip na hindi siya dapat madala at sinusuri niya ang mga mahiwagang hiyas, ngunit nakahanap siya ng isang item sa halip ang sistema ay nagsasabi sa kanya na nakakita siya ng isang tindahan at sinusubukan niyang bumili ng isang bagay pero napagtanto niya na hindi niya kaya mababa kasi ang level niya nagpasya siyang ibenta ang item na nagpapahintulot sa kanya na kumita ng 20 ginto ngunit nagtataka siya kung magkano ang halaga nito sa cash iniisip na ito ay hindi gaanong dahil mukhang nasa rank dungyon siya nagtataka siya kung paano niya malilinis ang piitan dahil hindi niya alam kung saan hahanapin ang teleportation stone at sa tingin niya ay hindi siya sapat na malakas para talunin ang amo, ngunit sa tingin niya ay maaaring magkaroon siya ng pagkakataon kung patuloy siyang mag-level up at nakatagpo siya ng isang
grupo ng mga lobo, ngunit hindi siya natatakot sa kanila, sinisingil niya sa pag-indayog ng kanyang talim at pinapatay sila, habang papalapit sila sa kanya siya ay napapaligiran, ngunit hindi siya nag-abala at lahat sila ay pinapatay niya nagpapahintulot. Sa kanya na mag-level up na pagtanto ni Jinwoo na malapit nang maputol ang kanyang espada, ngunit alam niya na ang mga armas ay magastos at natutuwa siya na tapos na ang laban. Sinusuri niya ang kanyang inventaryo at napagtanto niya na nakuha na niya ang teleportation stone. Ngunit nagpasya siyang manatili sa piitan dahil gusto niyang talunin ang mga halimaw para lumakas, iniisip na mawawala sila kung mag-teleport siya. Si Jinwoo ay tumungo ng mas malalim sa piitan, pinatay ang mga halimaw sa daan habang napapansin niya na ang kanyang mga busog ay nagiging mas madali. Nalaman namin na kaya niyang i-assess ang level ng monsters sa pamamagitan ng pagtingin sa kulay ng pangalan nito. Mas mahina sa kanya ang mga halimaw na may puting pangalan habang ang mga may pulang pangalan ay mas malakas. Alam niyang umuunlad siya dahil ang mga lobo ay may pulang pangalan noon, pero ngayon maputi na siya. Ramdam niya ang presensya ng amo at hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin, ngunit nagpasya siyang ipaglaban pa rin ito. Umabot siya sa isang leisyan at nakita niya ang isang nilalang na sumusugod sa kanya. Sa hindi kapani-paniwalang bilis ay sinubukan niyang harangan, ngunit siya ay napabalik at napagtanto niyang nabali ang kanyang espada. Isang malaking ahas ang lumitaw gaya ng tala ni Jinwoo na ang pangalan nito ay orange, kaya kaparehas niya ito ng level, at napagtanto niyang nababalot ng kaliskis ang katawan nito, kaya walang silbi ang kanyang espada. Laban dito, sinusubukan siya nitong atakihin at nagawa niyang makaiwas, ngunit nagtataka siya kung paano niya ito matatalo. Sinimulan siyang habulin nito at nagpupumilit siyang iwasan ang mga atake nito, ngunit tinamaan siya nito ng buntot. Tangayin siya ng tren ay malapit nang bumangga sa kanya, kaya mabilis siyang tumakbo at halos hindi niya ito naiwasan. Sa tingin niya ay hindi pa rin siya sapat. Nagtataka kung gaano siya kahirap magtrabaho upang takasan ang kanyang buhay na palagi ang pangungutya. Patuloy siyang nakikipaglaban sa ahas, habang naalala niya na siya ay itinuturing na ang pinakamahinang hunter sa mundo. Iniisip ang mahina ay laging walang kapangyarihan laban sa malakas, kaya determinado siyang maging mas malakas. Sinisingil niya ang ahas pag-iwas sa atake nito at isinaksak ang kanyang espada sa kaliskis nito. Sinusubukan siya nitong atakihin, ngunit umiiwas siya at tumalon siya sa hangin habang sinusubukan siyang kainin ng ahas, pero bigla siyang nawala at ang ahas na pagtanto niyang nakakapit siya sa katawan nito. Ginagamit ni Jinwoo ang kanyang lakas para durugin ang kaliskis nito at parang may sakit kaya ibinagsak siya nito sa isang haligi, pero hindi niya binibitawan at idiniin niya ang lieg ng ahas. Buong lakas na naging dahilan ng pagdugo nito. Habang patuloy niyang hinihigpitan ang hawak na ubusan ng dugo ang ahas at bumagsak ito sa lupa habang ang sistema ay nagpapaalam kay Jinwoo na natalo niya ang amo. Tumatanggap siya ng makapangyarihang punyal bilang gantimpala, kasama ang isang bote ng laso ng ahas. Iniisip na nakakatakot ang mga epekto nito dahil permanenteng binabawasan nito ang lakas para tumaas ang depensa. Sa natalo ng amo ang piitan ay bumalik sa orihinal nitong estado at umalis si Jinwoo sa subway. Nagtataka kung saan nagpunta ang lahat habang papalapit sa kanya ang isang sundalo. Sinasabi sa kanya na hindi nag-iisa ang mga sibilyan sa lugar, ngunit nakita siya ng sundalo na may dalang espada. na pagtantong hunter siya, kaya humingi siya ng tawad sa pagiging masungit na nagsasabing i-escort niya siya sa lugar. Sinabi ni Jinwoo na ang lungsod ay wasak na at sinabi sa kanya ng sundalo na nagkaroon ng dungeon break, ngunit lahat ng mga halimaw ay nahaharap. Maliban sa amo ay nararamdaman niya ang isang malakas na presensya at nakita namin ang isang malaking golem na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga hunter. Habang pinagmamasdan sila ng mga sibilyan mula sa malayo, ang mga hunter ay nakikipagpunyagi laban sa golem dahil katawa-tawa ang depensa nito, kaya kahit na ang kanilang pinakamalakas na pag-atake ay gumagana. Si Jinwoo ay bumangon at napansin niyang mahina sila dahil karamihan sa kanila ay i-rank lang. na pagtanto niyang kasama nila si Julia at sinusubukan niyang mag-spell, ngunit naalala niya ang nangyari sa piitan, kaya nawawala ang composure niya. Napagtanto iyon ni Jinwoo, hindi pa rin siya nakaka-get over sa trauma at nagpasya siyang tulungan sila. Alam nilang nakikipaglaban sila sa isang mahal na ranggo na boss na mas mahina kaysa sa natalo niya lang. Malapit ng matabunan ang mga hunter, ngunit inilunsad ni Jinwoo ang kanyang espada ng may hindi kapani-paniwalang lakas at tumama ito sa golem, paglikha ng isang pagbubukas para sa iba pang mga hunter na gumagamit ng pagkakataon upang alisin ito. Nagtataka ang isa sa kanila kung paano nila ito natalo dahil ang kanilang mga pag-atake ay hindi gumagana, at nakita niya ang espada sa lupa kaya't nagtanong siya tungkol dito. Itinuro ng isang sundalo si Jinwoo, ngunit wala na siyang mahanap at nakita namin na umalis na siya sa eksena dahil siya ay hindi inaasahan na ang kanyang pag-atake ay magkakaroon ng ganoong epekto. Pabalik sa ospital, ipinagpatuloy ni Jinwoo ang
kanyang workout routine at pumasok ang isang nurse sa kwarto niya pero nagulat siya. Nang makitang napunit na siya nagtataka kung paano niya ito nakamit sa loob lang ng ilang araw ipinaalam niya sa kanya na siya ay mapapalabas pero habang papalabas na siya ng kwarto niya hinihingi niya ang kanyang numero dahil hindi niya kayang. Labanan ng alindog niya nakilala namin ang air-rank hunter na si Beck na iniimbitahan bilang isang espesyal na panauhin sa isang palabas sa Yi tinanong siya ng tagapanayam. Tungkol sa kanyang pang-araw-araw na gawain kaya sinasabi niya sa kanya na lagi siyang nagsasanay. Dahil ayaw niyang kinakalawang ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban inihayag niya na dati siyang nagtatrabaho bilang isang bombero kaya alam niya kung paano tumugon sa mga mapanganib na sitwasyon. Nanonood si Gina sa interview ngunit napagtanto niyang huli na siya at sinabihan siya ni Jinwoo na mag-ingat on her way to school. Napansin niyang iba ang itsura niya iniisip na ito ay dahil sa kanyang pagsasanay at aalis na siya papuntang school pero binibigyan niya siya ng payong sinasabi sa kanya na manatiling ligtas pagkatapos niyang umalis sinusuri niya ang kanyang pang-araw-araw na paghahanap bilang siya tala na siya ay nakakuha ng mas ng kalamnan iniisip na dapat dahil tumaas ang kanyang mga estatistika tala niya na siya hindi. Parin na ipamahagi ang kanyang ability points iniisip kailangan niya ng higit pa sa lakas upang talunin ang makapangyarihan halimaw kaya nagpasya siyang gamitin ang mga ito upang mapabuti ang kanyang liksi at pangunawa sa sandaling iyon nakatanggap siya ng tawag mula sa may-ari na nagsasabi sa kanya na ang kanyang upa ay dapat bayaran, kaya nangako siyang magbabayad kaagad alam niyang mas naging matatag siya, kaya sa tingin niya ay magagawa niya kumita ng mas maraming pera sa pamamagitan ng pagsalakay sa mga piitan ngunit nabanggit niya na mahirap makahanap ng magandang trabaho kasi nasa IPA ang rank niya iniisip niyang sumailalim sa revaluation sa pag-aakalang papayagan siya nito itaas ang kanyang ranggo at kumita ng mas maraming pera ngunit ito ay makaakit ng labis na atensyon alam ang kanyang kaso ay hindi karaniwan kaya siya sa huli ay nagpasya. Laban dito nagulat siya nang makakita siya ng mataas na sweldong trabaho para sa ranggo hunter kaya siya nagmamadali. Siyang pumunta sa kinaroroonan at nakumpleto ang kanyang pang-araw-araw na paghahanap habang nasa daan ay nakasalubong niya ang isang hunter na nagngangalang Donsuk na nagpapaliwanag na ang kanyang partido ay mayroon lamang 6 na miyembro at kailangan nila ng 8 tao para makapasok sa Serang Dungeon kaya kumukuha sila ng mga hunter para punan ang mga puwang ngunit binanggit niya na hindi makihati si Jinwoo sa mga samsam dahil hindi niya lalabanan ang mga halimaw ngunit babayaran nila siya ng malaking komisyon sa pagsali sa kanila ay tinanggap ni Jinwoo ang trabaho at inutusan siya ni Donsuk na dalhin ang kanilang mga bagahe pero nagtataka siya kung bakit walang healer ang party kaya sinabi sa kanya ni Donsuk iyon sanay na silang lumalaban ng walang kasama kakaiba ito at binasa niya ang kontrata na pagtatanto na hindi sila mananagot anumang mangyari sa kanya sa piitan pero pinirmahan niya pa rin nilapitan siya ng ad-rank hunter na nagngangalang Jin ibinunyag na tinanggap din niya ang trabaho at lahat ay humanga sa kanyang kagamitan iniisip na dapat ay galing siya sa isang mayamang pamilya naghahanda na silang pumasok sa gate gaya ng napapansin ng lahat na mukhang napakalaki pero paliwanag ni Jinwoo na hindi mahalaga ang laki ng gate at inuuri ito ng Hunters Association base sa dami ng magic power na inilalabas nito pumasok sila sa gate at napagtanto nila na ang piitan ay masyadong madilim kaya't ang mage na si Kiwon ay nagpapagaan sa lugar na nagpapahintulot sa kanila. Na makita kung ano ang nasa loob ngunit nabanggit ni Jinwoo na ito ay nagpapaalala sa kanya ng templo itim kasi at walang halimaw na humaharang sa kanilang dinadaanan habang patungo sila sa mas malalim na piitan may naririnig silang mga halimaw na papalapit kaya lahat ay naghahanda para sa labanan ngunit napapaligiran sila ng mga siwang kaya nagpanik sila iniisip kung saan manggagaling ang mga halimaw ngunit pinagmamasdan ni Jinwoo ang kanyang paligid at binalaan niya sila na ang mga langgam ay sasalakay mula sa itaas kaya nakakatugon sila sa oras at nagsimula silang makipaglaban sa mga langgam gaya ng sinabi ni Jinwoo na nakasanayan na nilang magtulungan na pagmasdan niyang kulang sa lakas si Eugene ngunit ang kanyang kagamitan ay nagpapahintulot sa kanya na makabawi at natutuwa siya na maayos ang lahat pero inaamin niya na frustrated siya dahil napakadali ng trabaho kaya nilang talunin ang mga langgam at nagsimula silang maghanap ng mga mahiwagang hiyas habang nagtataka si Donsuk kung paano Jinwoo nakapaghula kung saan manggagaling ang mga langgam. Banggit niya na ito ay isang gut feeling lamang at sinabi ni Kuon na ang mga langgam ay may mga marka ng kagat sa pag-akalang inatake sila ng isang makapangyarihang halimaw masaya si Eugene na nakapatay siya ng halimaw ibinunyag na ito ang kanyang unang misyon kaya binilhan siya ng kanyang ama ng mamahaling gamit ngunit binalaan siya ni Jinwoo na mag-ingat kasi ramdam niya yon may mali sa White Tiger Guild nakikita namin ang mga hunter sa GYM nang mapansin nila ang isang pagsabog
Ngunit pinananatili nila ang kanilang kalmado dahil ito ay nangyayari sa lahat ng oras knowing na training lang ang guildmaster nila. Nakita natin na nagbuga si Beck ng napakalaking butas sa isang malaking bato, ngunit binanggit niya na ito ay hindi kahit isang warm-up. Pag-uutos sa kanyang mga nasasakupan na linisin ito. Bumalik kami sa piitan habang patuloy na dinadala ni Jinwoo ang mga bagahe para sa grupo. Ngunit sa tingin niya ay kahina-hinala ang party ni Donsuk dahil wala silang manggagamot sa kabila ng kanilang mahusay na pagtutulungan. Nakikita nila ang mga sugatang langgam sa daan. Iniisip na ang boss ay dapat nasa malapit at habang lumalalim sila sa piitan umaabot sila sa mga lugar na napapalibutan ng mga kristal na mana. Akala nila yayaman sila. Binasa ni Eugene ang kontrata ni Jinwoo at ipinaliwanag niya iyon ang mga kristal ay hindi binibilang-bilang mga spoils kaya dapat tumanggap si Jinwoo ng bahagi nito. Sumasang-ayon si Donsuk sa kanya, ngunit inihayag niya na ang amo ay nagbabantay sa mga kristal at alam nila iyon magsasara ang piitan pagkatapos nitong matalo, kaya iminumungkahi niya ang pagmimina ng mga kristal bago nila ito harapin. Alam na natutulog pa ito, ngunit ipinaliwanag ni Donsuk na iniwan nila ang kanilang mga kagamitan sa pagmimina, kaya kailangan nilang umalis sa piitan. Para makuha ito iniwan nila sina Eugene at Jinwoo sa loob at inutusan ni Donsuk si Kuan na harangan ang daanan kaya ginagamit niya ang kanyang mahika na nagdulot ng pagsabog na nagtatak sa pasukan na pagtanto ni Jin. Una sila ay pinagtaksilan habang inaalala niya ang kantang iyon. Binalaan niya siya na ang rate ng krimen para sa piitan raids ay mataas kasi wala paraan upang malaman kung ang isang hunter ay pinatay sa piitan. Sinisisi ni Eugene ang kanyang sarili sa pakikipag-usap tungkol sa kontrata, pero alam ni Jinwoo yung party ni Donsuk planong patayin sila. Sa simula pa lang lumapit sa kanila ang gagamba at nangako si Eugene na poprotektahan si Jinwoo na nagtala na ang gagamba ay mas malakas kaysa sa mga amo. Natalo siya. Hanggang ngayon naniniwala siya na hindi siya katapat nito, ngunit naalala niya ang pakikipagtagpo niya sa rebulto ng Diyos. Ang pag-alam na ang gagamba ay walang halaga kung ihahambing dito, kaya sinabihan niya si Eugene na tumalikod habang naghahanda siyang labanan ang amo. Pagtataka nang kasama ni Donzak bakit nila ginagamit ang gagamba para maalis ang panliligaw ni Eugene, kaya ipinaliwanag niya na ayaw niyang makipagsapalaran na gisingin ito. Sa tingin niya ay matutulog na ito pagkatapos nilang kainin at inihayag niya na mayroong isang maliit na daanan sa itaas ng kuweba. Nagpaplanong gamitin ito sa pagbabalik. Habang binabanggit niya yon, sina Jinwoo at Eugene ay parang patay na. Iniisip ni Eugene na walang pagkakataon si Jinwoo kasi rank hunter lang siya pero ayaw niyang umatras sa akalang malakas siya para talunin ito. Siya ay naniningil sa pag-atake na may katawa-tawa na bilis at nagulat si Eugene nang makita ito. Pero we cut to gun habang sinasabi niya kay Jinshal na siya napagod dahil sa kanyang mga kahulugan kaya niyaya siya ni Jinshal sa isang sparring match. Iniisip na ito ay makakatulong sa kanila na makapagpahinga. Tinatanggap niya ito na nagsasabing wala na siya sa kanyang kalakasan. Ngunit sa pagsisimula nila ng pagsasanay nagpupumiglas si Jinshal na hampasin siya at sumasalungat siya ng isang mapangwasak na suntok na nagpapahintulot sa kanya na manalo sa laban. Nagpapasalamat si Jinshal kay Goni para sa kanyang patnubay na nagsasabi na siya ay kamangha-manghang dahil siya ay hindi kapani-paniwalang malakas para sa kanyang edad. Sinabi niya kay Jinshal na gumanda ang kanyang mga galaw. Nagpapayo sa kanya na huwag pabayaan ang kanyang pagsasanay dahil makakatulong ito sa kanya na makaligtas sa mga mapanganib na sitwasyon. Bumalik kami sa Jinwoo habang sinusubukan niyang putulin ang mga binti ng gagamba, ngunit napagtanto niyang masyadong matigas ang baluti nito at napapansin niya na ang mga pag-atake nito ay nakamamatay. Sa pag-aakalang mapapapatay siya nito sa isang hit, nagpupumiglas siya laban dito. Habang iniisip ni Eugene kung paano siya nakakagalaw ng napakabilis, iniisip dapat sinadya niyang ibaba ang ranking niya sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanyang mahika. Ngunit si Eugene ay natakot dahil kakaunting hunter ang may kakayahang gawin ito at kadalasan sila ay mga psychopath na nasisiyahan sa pagpatay. Na pagtanto ni Jinwoo na tumataas ang kanyang pagkapagod. Alam na magdudulot ito ng paghina ng kanyang mga galaw kaya naisipan niyang gamitin ang kanyang punyal, mga espesyal na kakayahan upang tapusin ang laban. Nakikita niya ang ulo ng gagamba. Iniisip na ito ang mahinang lugar kaya naniningil siya, ngunit ang gagamba ay nagdura ng asido. Pinipilit siyang umatras. Alam niyang kailangan niyang isara ang distansya kaya ginagamit niya ang dash skill niya na nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng mas mabilis. Inaatake niya ang ulo ng gagamba at wala itong epekto, pero ayaw niyang sumuko kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake. Ngunit naipon ang kanyang pagod dahilan para bumagal siya at bumagsak siya sa lupa malapit ng hampasin ng gagamba ang pangwakas na suntok. Ngunit ginagamit niya ang kanyang buong paggaling na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ito at naglulunsad siya ng isang sorpresang pag-atake. Sinasaksak ang mata ng gagamba. Kumikilos ang kakayahan ng punyal. Paralisado ang
Gagamba at pinatuyo ang kalusugan nito habang si Jinwoo ay nagpapatuloy sa kanyang walang humpay na pag-atake. Bumagsak ito sa lupa at binabanggit ng sistema na ang boss ay natalo, ngunit hindi makapaniwala si Eugene sa kanyang mga mata. Iniisip na tama siya tungkol kay Jinwoo kaya sinabihan niya si Jinwoo na magpahinga habang nagmimina siya ng mga kristal. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating ang party ni Donzak na pagtatanto na ang amo ay natalo. Sa tingin nila si Eugene ang pumatay nito at sinabihan siya ng Don na alisin si Jinwoo, sinasabing ililigtas nila ang kanyang buhay kung susundin niya ang mga ito. Ngunit tumanggi siyang maghanda upang labanan sila, kaya nagsimula silang lumapit sa kanya at sa sandaling iyon nakatanggap si Jinwoo ng isang agarang paghahanap. Sinasabi sa kanya na alisin ang mga ito. Nagulat siya nang makita ito na pagtatanto na ang sistema ay nagsasabi sa kanya na pumatay ng mga tao, pero bigla siyang inatake ni Eon. Pagbugbog sa kanya ay nakasalubong namin ang hunter na si Higan habang nagsisimula siyang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Tinatanong sila kung kumusta sila. Pagbubunyag ng kanyang kaibigan, pumasok siya sa isang aurant na piitan para magsanay, ngunit ito ay nabura sa isang iglap dahil madaling natalo ni Cha ang mga halimaw. Ang babae sa tingin nila ay maswerte sila na nasa malalaking guild at binanggit niya ang isang sabi-sabing sabi-sabi. May mga team na may abnormally mataas na casualty rate. Bumalik kami sa piitan habang iniisip ng lahat na patay na si Jinwoo, pero nakikita natin nabuhay pa siya at naalala niya na nabubuhay siya sa isang mundo kung saan ang malalakas lamang ang nabubuhay. Nagtataka kung paano niya nakalimutan ang tungkol dito. Malapit na siyang mawalan ng malay, ngunit napagtanto niya na gusto ng sistema na mabuhay siya, kaya sinasabi nito sa kanya na ipaglaban ang kanyang buhay. Bumangon siya na ikinagulat ng lahat dahil napagtanto niya na kailangan niyang maging matatag dahil ang mahina kukunin ng mga tao ang lahat sa kanila. Tinatawag nila siyang pinakamahinang hunter sa mundo, ngunit siya ay nagtatanong sa kanila kung handa na silang harapin ang kahihinatnan. Habang nagpapakawala siya ng nakakatakot na aura, lumapit sa kanya ang kasama ni Donsuk, nagpapaalala sa kanya na isa lang siyang rank hunter, ngunit bigla niyang pinatay ang lalaki. Paghiwa ng ulo sa lahat ay nagulat na makita ito. Nagtataka nang inilabas niya ang kanyang sandata at nabanggit niya na siya ay pumatay ng isang tao, pero alam niyang ginawa niya ito para iligtas ang sarili niyang buhay. Inaatake siya ng partido ni Donsik, pero nagawa niyang ipagtanggol ang sarili niya pagpatay sa kanila habang sinusubukan nilang patayin. Shakyu-on sinusubukang sabog sa kanya, ngunit bigla siyang nawala at napunta sa isang counterattack. Inilabas siya sa isang iglap. Nagulat si Donsok na pagtatanto na itinatago ni Jinwoo ang kanyang tunay na kapangyarihan, pero binanggit niya na mas malakas siya sa mga kasama niya habang ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang palakasin ang kanyang katawan. Naniniwala siyang umaasa si Jinwoo sa bilis niya at ginagamit niya ang kanyang punyal para masira, ngunit alam niyang hindi ito gagana laban sa kanya kasi kasing tigas ng bakal ang katawan niya. Sinisingil niya sa pagsisikap na ipaghiganti ang kanyang mga kasama, ngunit binagsakan siya ni Jinwoo sa lupa habang napagtanto niya na hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon, kaya nagsimula siyang magmakaawa para sa kanyang buhay. Sinasabi kay Jinwoo na maaari niyang makuha ang mga kristal, ngunit binanggit niya na 3 beses siyang sinubukang patayin ni Donsuk. Nagpapaalala sa kanya na walang makakaalam ng mangyayari sa piitan. Ay hiniwa ni Jinwoo ang kanyang ulo na nagpapahintulot sa kanya upang makumpleto ang kagyat na pakikipagsapalaran. Ngunit ang piitan ay nagsimulang gumuho dahil malapit nang magsara ang gate. Nakakataka sila sa oras at iniulat nila na pinatay ang partido ni Dansuk sa panahon ng raid. Na pagtanto ni Jinwoo na nakatanggap siya ng gantimpala para sa pagkumpleto ng kagyat na paghahanap at nakakuha siya ng kasanayan na tinatawag na murderous intent na nagpapahina sa mga kaaway sa pamamagitan ng panik sa kanila. Pinaniniwalaan sila ng opisyal at hinuhusgahan niya sila batay sa kanilang kagamitan sa pag-aakalang si Eugene ang nakatalo sa amo. Habang walang nagawa si Jinwoo para tumulong, ngunit pinasalamatan siya ni Eugene sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nakatanggap si Jinshal ng ulat tungkol sa insidente, ngunit ito ay kahina-hinala nang marinig niyang kasali si Jinwoo. At habang tinitignan niya ang file, nakilala niya si Donsuk, kapatid kasi siya ng isang sikat na hunter. Umuwi si Jinwoo at tuwang-tuwa si Gina nang makita siyang bumili ng pagkain. Tinanong niya siya kung paano napunta ang kanyang pagsalakay, pero naiisip niya kung paanong hindi man lang siya nagdalawang isip nang mapatay niya ang mga hunter. Iniisip niya kung may mali ba sa kanya, ngunit ang kanyang kapatid na babae snap sa kanya out sa kanya. Nagpasya siyang huwag mag-alala tungkol dito. Iniisip na kailangan niyang unahin lumalakas para protektahan ang kanyang pamilya. Habang umiinom siya ng beer niya, nakakakuha siya ng notification ng deep off, pero
Parang naglilinis umiinom siya sa kwarto niya ngunit napagtanto na hindi siya maaaring malasing at nakikita na ang isa sa kanyang paghahanap ay nagbibigay ng gantimpala, nagbibigay sa kanya ng regeneration at immunity sa Stas effects nakatanggap siya. Nang tawag mula kay Eugene at nagkita sila sa isang cave nakikita siya ni Eugene bilang kanyang amo at nagsasabing siya ay nagsasama-sama ng isang koponan ngunit agad siyang tinalikuran ni Jinwoo naghahanda si Jinwoo na umalis ngunit. Nakikiusap si Eugene na makinig siya paliwanag niya sinusubukan niyang maging lisensyado bilang guildmaster, ngunit nangangailangan ito ng 20 raid na halaga ng karanasan pagmamay-ari ng kanyang ama isa sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa at naghahanap sila upang bumuo ng isang guild na paisip si Jin Woo lahat ng mga kayamanan na matatagpuan sa mga piitan kaya hindi na siya nagulat sa plano nila binanggit ni Eugene na gusto ng kanyang ama ng S. Frank Hunter para maging guildmaster. Kasama ang kanyang kapatid bilang pangalawa sa utos sinabi ni Jin Woo na mayroon lamang 7 S-rank hunters sa buong bansa at lahat sila ay nasa guild na bukod sa isang nagngangalang Min na kasalukuyang nagretiro na pagtanto ni Jin Woo plano nilang ipoach ang isa mula sa ibang guild ngunit nagbabala siya na ito ay isang masamang ideya ipinahayag ni Eugene na hindi maaaring maging guild master ang kanyang kapatid dahil hindi siya nagising bilang isang hunter kaya pagkakataon na niya. Na pumalit sa kanya itinuro ni Eugene kung paano nila matutulungan ang isa't isa si Jinwoo ay maaaring lumahok sa mga wraith habang itinatago ang kanyang kapangyarihan, habang si Eugene ay maaaring kumbinsihin ang kanyang ama sa kanyang tagumpay kung may tulong lang siya sa isang i-rank hunter ipinakita niya kay Jinwoo ang gusali balak nilang gamitin bilang punong tanggapan ng guild nagkakahalaga. Ito nang humigit kumulang $20 milyon at inaalok niya ito kapalit ng kanyang tulong sa 19 pang raids. Isinasaalang-alang ni Jinwoo ang alok ngunit iniisip iyon dahil siya lang ang taong nakaka-level up sa huli ay maaabot niya ang laranggo kaya ang 20 milyon ay magiging wala kapag dumating ang oras na yon at sa huli ay tinanggihan niya ang alok samantala sa Amerika nakasalubong namin ang kapatid ni Donsu na si Donsu at narinig niya ang balita tungkol sa kanyang kapatid alam niyang pinatay ang kanyang kapatid tinitingnan ang impormasyon sa dalawang nakaligtas balak niyang lumipad pabalik ng Korea para hanapin sila ngunit ang kanyang katulong ay nagsasabi sa kanya na ang kanyang schedule ay puno kaya pumayag siyang maghintay hoping the two will survive until he has time for them si Jinwoo ay tumatakbo kasama ang kanyang kapatid na babae at nagtataka siya ano ang gagawin niya kung mayroon siyang $20 milyon ngunit sa tingin niya ay hindi ito makatotohanan habang pinupuntahan ni Jinwoo ang kanyang pang-araw-araw na paghahanap na pagtanto niya na ang counter maaaring lumampas sa kanyang pangangailangan nagpasya siyang subukan ang limitasyon at napagtanto na magagawa niya ng doble ang kinakailangan ito ay nagiging isang lihim na paghahanap at nakakakuha siya ng opsyon na makatanggap ng isang pinagpalang loot box ito ay nagiging isa pang susi na tila patungo sa kastilyo ng demonyo na may ranggo ng kahirapan na na bigla siya nang makitang naglalaman ito ang mga sangkap para sa elixir ng buhay at sa tingin niya ay magagamit niya ito para iligtas ang kanyang ina. Binuksan niya ang piitan na nagsiwalat ng nagniningas na portal iniisip kung kaya ba talaga niyang kunin ang isang S-rank dumyon pero nakita namin na nagligtas siya ng teleportation stone kung sakali habang papalapit siya sa entrance nakaharap siya ng isang Cerberus ngunit determinado siyang lumakas ginagamit niya ang kanyang gitling para lapitan ang hayop at sinimulan niya itong laslasin ngunit halos wala itong pinsala ginagamit niya ang kanyang matinding kasanayan sa pagpatay ngunit wala itong epekto. Nakakagat ang braso niya at nawawala ang 1/3 ng HP niya na gawa niyang bumangon ngunit ang Cerberus ay gumagamit ng isang kasanayan na nagdodoble sa mga istatistika nito. Hindi makareact si Jinwoo at muli siyang tumama patuloy siyang nadudurog at nakikita natin na bumababa ang kanyang kalusugan naghahanda siyang gamitin ang kanyang teleportation stone ngunit muling umatake ang Cerberus dahilan para malaglag niya ito nagtataka siya kung paano siya makakaligtas. At nagpasya siyang subukan ang lason ng ahas na alala kung paano siya nagkaroon ng malalim na buff immunity kaya nagagawa niyang alisin ang negatibong epekto ang Cerberus lunges sa kanya muling kumagat sa kanya, ngunit siya ay nakaligtas at nakita na ang kakayahan ng Cerberus ay natapos na sinugod niya ito at sa wakas ay nakakagawa na siya ng kaunting pinsala kinagat siya ng halimaw ngunit bahagya siyang nakaligtas at sinaksak niya ang mata ng aso sinaksak niya ito ng paulit-ulit. At nagawa niyang patayin ang halimaw nag-level up siya pagkatapos ng laban pinahihintulutan siyang gumaling at natutuwa siyang tapos na ito nakatanggap siya ng isa pang susi upang mabuksan ang kastilyo ng demonyo pati na rin ang formula para sa elixir ng buhay na nangangailangan ng 3 bagay mula sa loob ng kastilyo. Napagtanto ni Jinwoo kailangan niyang magpakatatag bago niya ito kunin ngunit sumusumpa siyang
Babalik sa kasalanan nito, nakipagkita siya kay Eugene na nagsasabing nagbago na ang isip niya kaya siya ay sasali sa mga raid sa ilalim ng kondisyon na gagawin nila pumasok sa mga piitan mag-isa. Nagulat si Eugene sa narinig pagpapaalala sa kanya na kailangan nila ng 8 miyembro para makapasok ang C-rank dungeons, ngunit paliwanag niya na pwede lang silang mag-hire mga tao upang maabot ang kwota. Sa tingin ni Eugene ay masyadong mapanganib, ngunit sinabi ni Jinwoo sa kanya na makakapag clear sila mga piitan na walang nasawi at hahanga ang kanyang ama na malaman ang tungkol dito. Napagtanto niyang may punto si Jinwoo kaya nagpasya siyang maghanap ng mga miyembrong makakasama nila. Nakita namin si Cha sa kalagitnaan ng training session niya at habang nagpapahinga siya may nilapitan siyang lalaki na nag-imbita sa kanya na maging guild master ng Eugene's Guild. Ang ama ni Eugene siya nagsasabi sa kanya na ang mundo ay nagbago mula noong mga piitan lumitaw na nagsasabing hindi na nito mapapanatili ang infrastruktura nito nang walang mga mapagkukunan mula sa mga piitan. Alam ni Han na ang mundo ay umaasa sa mga hunter kasi sila lang sino ang makakalap ng mga mapagkukunan at sila ay kontrolado ng asosasyon na pag-aari ng estado, ngunit ipinahayag niya na ang mga guild ay ang mga iyon kumikita ng kayamanan mula noong kanilang kinikita. Habang ang mga hunter ay nagtitipon ng mga mapagkukunan, binanggit niya na ang mga nangungunang guild sa bansa ay lubhang mayaman kaya gusto niyang magtayo ng sarili niyang guild. Iniisip na ito ay makikinabang sa lahat. Bumalik kami sa Jinwoo habang tinatapos niya ang kanyang pang-araw-araw na paghahanap na pagtatanto na hindi na niya kayang lampasan kanyang pangangailangan kaya hindi na siya makakuha ng isa pang pinagpalang loot box. Gusto niyang makatanggap ng item na tutulong sa kanya na lumakas at nagbukas siya ng regular na loot box, ngunit nakatanggap siya ng bingo card. Iniisip na walang kwenta. Napagtanto niya na ang pagkumpleto ng mga pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ay hindi epektibo kaya gusto niyang labanan ang mga halimaw para lumakas. Iniisip niyang talunin ang sentipede sa penalty zone na iniisip na makakatulong ito sa kanya na mag-level up, ngunit hindi siya sigurado kung ito ay magbibigay sa kanya ng anumang XP sa sandaling iyon. Ay napagtanto niya iyon hinahanap ng asosasyon para sa mga hunter upang malinis ang isang mahal na ranggo ng piitan at nagpasya siyang sumali sa pag-iisip ito ay mas mahusay kaysa sa umasa sa araw-araw quests upang madagdagan ang kanyang mga istatistika, ngunit siya ay nagiging bigo na pagtatanto na ang kanyang pag-unlad ay bumagal. Pumunta kami sa isang dojo kung saan nakikita namin si Songchi na sinasanay ang kanyang estudyante. Nakatanggap siya ng emergency summon mula sa Hunters Samahan at pagtataka ng kanyang estudyante kung siya ay magreretiro bilang isang hunter dahil nawalan na siya ng braso, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang gawin ang kanyang pinakamahusay na kontribusyon sa lipunan. Hinahanap namin si Kim kasama ang kanyang pamilya at natatanggap din niya ang emergency summon pero gusto ng asawa niya na tumigil na siya sa pagiging hunter. Nagpapaalala sa kanya na muntik na siyang mamatay noong huling pagsalakay. Ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang mabuhay na sinasabi sa kanya na magiging okay siya sa Hunters Guild. Kinausap ni Choi si Beck na mukhang naiinis kasi si Choi ang nag-ayos ng interview para sa kanya sa asosasyon. Sa tingin niya ay isang pag-aksaya ng oras na sinasabi kay Choi na dapat ay dinaluhan niya ito, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya kwalipikado. Hindi kasi siya kagaya sinabi niya kay Beck na naghahanda si Han na ilunsad ang kanyang sariling guild, ngunit ipinahayag ni Beck na alam na niya ang tungkol dito. Tinatanong si Choi kung bakit gusto niya itong makita. Nakatanggap si Chewie ng tawag mula sa kanyang ina na nagbubunyag na nag-aalala siya sa kanya dahil mukhang may problema siya. Humihiling sa kanya na huminto sa pagiging isang hunter, ngunit siya ay nagiging masama na nagsasabi sa kanyang ina na itigil ang pagpapatakbo ng kanyang buhay at in-end na niya ang tawag. Nagsisimula siyang magtanong sa kanyang mga kakayahan, ngunit gusto niyang ipagpatuloy ang pagsubok at paglabas niya ng kwarto niya. Nakita namin na natanggap niya ang emergency summon. Lumapit si Cha kay Choi at sinabi niya sa kanya na naimbitahan siya bilang guild master ng guild ni Eugene, ngunit ipinahayag niya na tinanggihan niya sila at natutuwa siyang marinig ito. Sinasabi niya sa kanya iyon. Nakita niya si Beck na papunta sa opisina. Nagtataka kung ano ang ginagawa niya doon. Nalaman namin na sinabi ni Choi kay Beck ang tungkol sa Jeju Island. Ibinubunyag na ito ay selyado na matapos mabigo ang kanilang pagsalakay at sinusubukan ng lahat na kalimutan ito. Iniisip ni Beck na hindi ito mahalaga, ngunit nagalit si Choi na sinasabing hindi niya makakalimutan ang nangyari sa isla. Gusto niyang i-clear ito. Humihiling kay Beck na tulungan siyang mangalap ng mga kaalyado habang iniisip niya kung may nawala din si Beck sa kanilang pagsalakay. Naalala ni Beck na sa huli ay na-overwhelm sila na humantong sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan at patuloy niyang iniisip ang mga ito hanggang ngayon. Nakikita namin si Song Chai na naglalakad sa paligid ng lungsod habang iniisip niya ang kanyang mahiwagang
kapangyarihan iniisip na hindi ito bagay sa kanya dahil eskrimador siya. Habang nasa daan ay nakatagpo niya si Jinwoo na pagtatanto na gumaling na ang kanyang binti, so Songshi wonders what happened to him. Paliwanag niya na gumaling na ang kanyang binti. Paggising niya kaya Songsi iniisip na isang mataas na ranggo na manggagamot ang nag-alaga nito. Masaya siyang makita si Jinwoo, ngunit napagtanto niya na hindi na nabawi ni Songsi ang kanyang braso kaya nagiging malungkot siya, pero sinabi sa kanya ni Songsi na okay lang at napagtanto nila na sila ay magtatrabaho. Sabay silang pumunta sa portal kung saan nakita nila sina Lipi at Kim na may kasamang ibang lalaki na sumama sa kanila sa kanilang huling pagsalakay. Tuwang-tuwa si Alipay nang makita sila, pero tumahimik ang mga lalaki. Nahihiya kasi sila sa ginawa nila. Alam nilang isinasakripisyo nila ang Jinwoo para iligtas ang kanilang mga sarili. Napagtanto ni Jue na iba ang itsura ni Jinwoo and she's glad na nakarecover siya. Ngunit sa sandaling iyon may dumating na van at sumama sa kanila ang tatlong convicts. Gaya ng inihayag ng opisyal na sila ay ipinadala ng asosasyon para malinisan ang piitan. Dahil kulang ang mga hunter sa lugar, tinitiyak niya sa lahat na hindi sila magdudulot ng gulo dahil ang berang hunter. Babantayan sila ni Kang. Iniisip na dapat niyang itapon ang mga ito kung hindi sila makikipagtulungan. Makikita sila ni Jian Woo na kahina-hinala. Sinabihan si Zui na huwag sumali sa raid, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay sumali dahil gusto niyang makasama siya. Inalis ni Kang ang mga pagpigil sa pag-ugali, ngunit binalaan niya sila na papatayin niya sila kung kumilos sila. Iniisip niya kung sino ang gaganap bilang raid. Sinabi ng pinuno at Jin Woo kay Sanchai na kunin ang papel. Nagpapasalamat siya kay Jin Woo sa pagtitiwala sa kanya. Sinisisi ang sarili sa nangyari sa templo, gaya ng binanggit niya na kaya lang nilang mabuhay dahil kay Jin Woo, kaya pinasalamatan niya si Jin Woo sa pagliligtas ng kanilang buhay at pumunta sila sa portal handang harapin ang hinaharap. Inatake sila ng mga duwende, ngunit ang mga bilanggo ay madaling makitungo sa kanila and Songshi wonders if they are the real monsters. Madali ring naalis ni Jinwoo ang mga duwende at sinabi ni Zui kung paanong hindi niya kailangan na pagalingin siya. Patuloy silang naggalugad sa piitan at dumating sa isang sangang bahagi ng kalsada. Iminumungkahi ni Kang na dapat silang maghiwalay at nagpasya siyang ibaba ang mga nahatulan habang ang mga landas, ngunit sinasabi sa kanila na mag-regroup kung mahanap nila ang boss room. Gayunpaman salamat sa pangunawa ni Jinwoo. Nasasabi niya kung aling landas ang patungo sa amo. Sa tingin niya ay hindi sapat ang nasi para sa kanya ang mga duwende, kaya sinabi niya kay Songsi na dumaan sa kaliwang landas si Kim at ang isa pang lalaki ang pumagitna at naghiwalay sila. Pero napansin ni Jinwoo na pinapanood siya ni Kang kumuha si Kim ng isang duwende at natuwa siya. Medyo mahina sila. Ang ibang lalaki ay umaasa na ang mga bagay ay magiging maayos, ngunit sa tingin ni Kim ay hindi ito maaaring maging masama dahil hinayaan nila ang pinakamahinang hunter sa misyon, kaya dapat mababang antas ang piitan. Pero pinaalala ng lalaki si Jinwoo ay nasa huling piitan din. Masama ang pakiramdam ni Kim nang maalala kung paano nila siya iniwan at nagpasya siyang humingi ng tawad kay Jinwoo pagkatapos ng misyong ito. Samantala, sa mga convicts, naiinip sila since no challenge ang mga duwende. Sa isang flashback ay nakita namin si Kang na may kausap na lalaki na nagrereklamo sa tatlong lalaki na umaabuso sa kanyang anak na babae at kitilin niya ang sarili niyang buhay. Ngunit ang mga hunter ay nakakakuha ng pinababang mga pangungusap sa pamamagitan ng pagsali sa dungeon raids. Sa tingin niya ay hindi ito makatarungan, kaya inalok niya si Kang ng pera para patayin sila sa piitan. Sinasabing walang makakaalam ng nangyari sa labas. Pabalik sa kasalukuyang hari ay nagsasabi sa lalaki balak niyang mag-report na namatay sila sa isang kawan ng mga duwende. Madali niyang binababa ang mga ito at naghahanda siyang pahirapan sila, pero bigla siyang pinapasok ni Kim. Samantala naalala ni Jinwoo kung paano niya nakilala si Kang sa ospital. Sana hindi niya makilala, pero bigla siyang nakarinig ng sigaw kaya nagmamadali silang bumalik at hinanap ang mga bangkay ng mga bilanggo na kababaang kasama ni Kim, at si Kim ay nasa malagim na kalagayan. Mabilis na pumunta si Chewie para pagalingin siya at kanta. Masasabi niyang inatake siya ng talim. Iniisip ni Kim na hindi siya maliligtas, ngunit pinaalalahanan siya ni Jinwoo tungkol sa kanyang pamilya. Gustong mabuhay siya para mapigil niya ang sama ng loob sa kanya. Gusto ni Kim na humingi ng tawad sa ilalim ng mas mabuting kalagayan, ngunit sinabi niyang nagsisisi siya. Habang nawawala siya, pinapanood sila ni Kang mula sa itaas na naghahanda sa pag-atak, pero hinawakan ni Jinwoo ang braso niya. Humanga si Kang sa kanta. Nagtataka siya kung bakit isang tao mula sa gagawa ng ganito ang asosasyon. Kantang inihahanda niya para dalhin siya. Iniisip na hindi sapat si Jinwoo at nagiging chewy siya para buff siya kahit na mas mataas ang ranggo sa kanya ni Kang. Sa tingin niya ang mga asasin ay kadalasang mababa ang depensa. Pinagtatawanan siya ni Kang sa pagiging mage na gumagamit ng espada, ngunit kinikilala na siya ay may ilang mga kasanayan. Gayunpaman kanta tumama siya, ngunit agad siyang pinagaling ni Joy at si Kang ay naiinis sa kanya. Sa
Pag-aakalang kailangan niya muna siyang ilabas si Roches at Her pero kanta pinipigilan niya siya na sinasabing hindi siya magpapatalo in terms of swordsmanship pero ang bilis naman ni Kang at siya ay naputol mula sa lahat ng panig sinusubukan siyang. Pagalingin ni Chewie ngunit wala na siya sa kapangyarihan at sa tingin ni Kang ay tapos na ngunit ang kanta ay bigla niyang ginamit ang apoy niya para sabog siya nagagawa ni Kang iwasan ito at inuutusan siya sa kanyang plano ng paggamit ng espada bilang isang kaguluhan ay naghahanda siyang tapusin siya pero bigla siyang tinulak pabalik ni Jinwoo nagtataka si Kang kung sino siya kaya nagpakilala siya bilang isang rank hunter lang pero hindi naniniwala si Kang dahil nagawa niyang pigilan ang dalawa niyang pag-atake at siya napagtanto na tiyak na nagkaroon ng pangalawang paggising si Jinwoo kanta na sa tingin niya ay malamang na ito ang dobleng. Pitan at sa wakas ay naalala ni Kang kung sino si Jinwoo ngunit sa tingin niya ay nasa kanya pa rin ang kapangyarihan, dahil mas marami siyang karanasan, nagtataka si Jinwoo kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito, kaya ipinaliwanag niya kung paano hiniling sa kanya ng ama na patayin ang lalaki, sinasabing nagsasagawa siya ng hustisya, pero nagtataka si Jinwoo kay Kim, dahil pinahirapan siya sa halip na patahimikin, kaya iniisip ni Jinwoo na nagsisinungaling siya tungkol sa pagnanais ng hustisya nagsimula. Siyang makipag-away sa Jinwoo at mga kanta, hindi siya makapaniwala kung gaano sila kabilis kumilos parang pantay ang bilis nila, ngunit iniisip pa rin ni Kang na ang kanyang karanasan ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan sinisipa niya ang dumi sa mata ni Jinwoo naglalanding ng maraming slash pero nag-activate ang system ni Jinwoo pagbibigay sa kanya ng isang pakikipagsapalaran upang talunin si Kang iniipon niya ang kapangyarihan niya at bigla siyang bumibilis tinamaan si Kang ng laso ng kanyang punyal ngunit nagpasya si Kang na gamitin ang kanyang sariling kakayahan. Habang siya ay biglang naglalaho ay sinubukan siyang hanapin ni Jinwoo ngunit sinabi ni Kang na ang kanyang stealth skill ganap na itinatago siya. Sinubukan ni Jinwoo na ipagtanggol ang sarili, ngunit siya ay naputol sa binti, at binanggit ni Kang na walang nakakita sa kanyang husay at nabuhay upang sabihin ang kwento sa tingin niya ay mas mabilis siya ngayong hiniwa niya ang binti ni Jinwoo, ngunit ginagamit ni Jinwoo ang kanyang buong pagaling upang agad itong pagalingin naguguluhan si Kang na nagtataka kung paano maaari ding gumamit ng healing magic ang isang combat hunter at nagsimula siyang isipin na si Jinwoo ay mapanganib na wawala na naman siya ngunit nagagawang pigilan ni Jinwoo ang kanyang mga pag-atake sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang pagnanasa sa dugo ginagamit ni Jinwoo ang kanyang layunin sa pagpatay ganap na napakalaki Kang at natalo siya sa isang iglap kinukumpleto ni Jinwoo ang kanyang paghahanap at nakukuha din niya ang stealth skill nagtataka si Kang kung ano siya, pero sabi ni Jinwoo hindi siya sigurado, pero sabi niya, ay hunter lang siya na lumalakas sa bawat laban iniisip niya kung paano siya lumakas pero may nararamdaman din sa loob niya na nahuhulog si Chewie sa kanta, ay nagpapasalamat siya sa pagligtas sa kanila at sinabi niya sa kanila na lumabas sa piitan, habang tinatapos niya ang iba habang siya ay tumungo upang kunin ang amo ng mag-isa nakita namin si Jinshal na dumating sa pinangyarihan at nagulat siya sa nalaman niya si Kang ay palihim na pumapatay ng mga tao iniisip na siya ay masyadong pabaya bilang kanyang supervisor inaakay siya ng kanyang katulong sa mga nakaligtas at laking gulat niya nang makitang kasama nila si Jinwoo nagtataka siya kung sino ang nakatalo kay Hari kaya naisip ni Jinwoo na malapit na siyang malantad pero kanta siya bigla sinasabing siya ang tumalo sa Hari nagtataka si Jinshal kung paano niya ito nagawa since mas mababa ang rank niya kay Kang kaya ipinaliwanag niya ito ay dahil mayroon siyang manggagamot pero nahanap pa rin ni Jin Shalsus ngunit nagpasya na tanggapin ito sa ngayon at napagtanto ni Jinwoo na hindi siya maaaring maging cocky dahil lang natalo niya si Kang dahil naramdaman na niya na si Jinshal ay isang ranggo at wala siyang pagkakataon laban sa kanya kanta na humihingi siya ng paumanhin sa pag-overstepping pero sa tingin niya ay may magandang dahilan si Jinwoo para sa pagtatago ng kanyang lakas sinasabing ito ang kanyang paraan ng pagganti sa kanya na pagtanto ni Chewie na nagbago na si Jinwoo, ngunit siya ay nabigla pa rin sa kanyang mga misyon iniisip na wala siya kung ano ang kinakailangan upang maging isang matagumpay na hunter na alala niya kung paano niya. Ito iniligtas sa kanilang mga nakaraang misyon dahil lagi siyang nasasaktan at paalala niya sa kanya na ipinangako niyang makikipag-dinner sa kanya, ipinakita niya sa kanya ang Essence Stone na ibinigay niya sa kanya nagsasabing magreretiro na siya para manatili siya sa kanyang mga magulang at tulungan sila sa negosyo ng pamilya sinasabi niya sa kanya na bisitahin siya sa kanyang libreng oras at ibinalik niya ang bato habang sila ay nagpaalam sa isa't isa na alala ni Jinwoo na binalaan. Siya ni Jinshal na mag-ingat dahil tinitignan siya ng kapatid ni Donsuk kinikilala niya si Donsu bilang isang rank hunter at sinabi sa kanya ni Jinshal na Donsu walang pakialam. Sa katotohanan sinasabing pupunta siya para sa kanila kasama kasi nila Donsuk nung pinatay
Ipinaliwanag ni Jinxial na ang batas ay walang kapangyarihan laban sa raranggo ng mga hunter dahil sila ay masyadong makapangyarihan kaya pinayuhan niya si Jinwoo na umalis ng bansa kasama ang kanyang pamilya pagpaparamdam kay Jinwoo kailangan niyang lumakas para ipagtanggol ang sarili. After some time nakita namin si Jinwoo kasama si Eugene habang naghahanda silang salakayin ang isang serang. Dungjon ibinunyag ni Eugene na nag-assemble siya ng strike team, nagpapaliwanag na pinili niya ang mga hunter na talagang walang silbi dahil hindi naman nila kailangang mag-away pa rin. Napagtanto ni Jinwoo na nag-recruit siya ng isang menor de edad. Ngunit ipinaliwanag niya na ito ay hindi mahalaga at lumapit ang isang batang babae na nagngangalang Song. Sinasabi niyang kwalipikado siyang magtrabaho bilang hunter kaya nagsimula siyang magtanong sa kanya at nalaman namin na siya ay isang rank hunter na walang karanasan sa rating. Kung anuman sinabihan ni Jinwoo ang iba pang mga hunter na maghintay sa labas habang magkasama silang ni Eugene na nililinis ang piitan pero isa sa kanila nagtatanong kung seryoso sila dahil binabayaran nila ang lahat ng 3 milyon para lang walang magawa. Kinumpirma ni Eugene ang kasabihang ito na hindi nila kailangang mag-away ngunit hindi sila pinapayagang sabihin sa sinuman ang tungkol sa kanilang kasunduan o kailangan nilang bayaran siya ng 10 beses ng halaga. Nagsusuot si Eugene ang bagong set ng armor na sinasabing pinaplano niyang gamitin ito sa panahon ng raid pero tinusok siya ni Jinwoo at bumagsak siya sa lupa kaya pinayuhan siya ni Jinwoo na hubarin ito. Hindi kasi siya makagalaw sa suot niya. Pumasok sila sa gate pero lahat sila ay nababaliw. Iniisip na hindi sila makakarating dahil sila ay mga mababang ranggo na hunter. Ngunit makalipas ang 1 oras ay nakita ng lahat si Eugene na papaalis sa gate at napagtanto nila na ang piitan ay nalinis na at hindi sila makapaniwala. Nagtataka kung paano nila natalo ang amo. Nagpasya silang tumungo sa susunod na gate at inihayag ni Eugene na plano nilang limasin ang 3 mga piitan sa isang araw. Sinasabing lahat ay kikita ng 9 milyon sa kabuuan. Si Jinwoo ay nakatagpo ng hindi mabilang na mga halimaw sa panahon ng mga pagsalakay ngunit madali niyang natalo silang lahat. Nagpapahintulot sa kanya na mag-level up. Napagtanto ni Eugene na lumalakas si Jinwoo dahil gumagamit siya ng mga bagong kasanayan at nabanggit niya na ang stealth ay kapaki-pakinabang dahil pinapayagan siyang lumaban habang hindi siya nakikita. Kinukuha ni Eugene ang pagnakawan habang nililigawan ni Jin. Napagtanto na wala siyang sapat na mana para gamitin ang kanyang kakayahan kaya naiisip niya ang pagpapalaki ng kanyang talino. Bigla siyang nakatanggap ng notification na nagbabanggit na naabot niya ang kinakailangang antas kaya maaari na niyang tanggapin ang trabaho baguhin ang paghahanap sa White Tiger Guild. Nakasalubong namin ang manager na nagngangalang Sang habang nalaman niyang may gumastos 150 milyon para makuha ang mga karapatan sa Serang Gate. Sinabi sa kanya ng kanyang assistant ang tungkol sa strike team ni Eugene. Pagpapaliwanag ni Eugene ay anak ng isang mayamang negosyante pero sa tingin isang baliw siya at tinitignan niya ang mga miyembro ng team na pagtatanto na isa si Jinwoo sa kanila at interesado siya sa kanya. Naniniwala si Sang na muling nagising si Jinwoo. Sabi sa assistant niya na Jinwoo ay nakaligtas sa 3 malalaking sakuna na humantong sa pagkamatay ng ilang hunter. Naniniwala siya ang tanging paliwanag ay lumakas si Jinwoo kaya nagpasya siyang hanapin siya. Hinanap ni Sang ang grupo ni Eugene pero nagtataka siya kung bakit sila nagpipiknik at nilapitan siya ni Song na sinasabi sa kanya na ang lugar ay hindi limitado kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang curiosity ay humantong sa kanya doon. Tinatanong siya kung bahagi siya ng team pero nagtataka siya kung bakit wala si Jinwoo sa kanila. Napagtanto niya na sinusubukan ni Jinwoo na linisin ang piitan nang hindi nila iniisip na kailangan niya maging lubhang makapangyarihan at nagpasya si Sang na umalis. Ilang sandali pa ay lumabas na ng gate si Jinwoo at tinanong niya si Eugene kung maaari siyang magpahinga ng 1 araw dahil may kailangan siyang gawin pero paliwanag ni Eugene na kailangan pa nilang linisin ang mga piitan. Nagpa-reserve siya at napagtanto nila na maaaring kailanganin nilang kanselahin ito ngunit hindi maibabalik ni Eugene ang kanyang pera. Putol namin kay Choi bilang siya ay may isang bangungot tungkol sa kanyang pagsalakay sa Jeju Island. Nalaman namin na siya ay nagkakaroon ng parehong panaginip ngunit siya napagtanto na malapit na ang oras upang ilagay ang kanyang plano aksyon. Na bumalik kami sa Jinwoo habang papalapit sa kanya si Sang at nag-inuman sila sa isang cave gaya ng pagpapakilala ni Sang sa kanyang sarili. Sinasabing galing siya sa White Tiger Guild. Sinabi niya kay Jinwoo na gusto nila siyang kunin at handa silang bayaran siya ng 2 beses ang daming ibinabayad sa kanya ni Eugene pero tanong niya kumanta kung magkano ang halaga ng White Tiger Guild kaya inihayag niya na ito ay malapit sa 50 bilyon at ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi nila siya kayang bayaran kasi si Eugene nag-alok na bigyan siya ng isang gusali na nagkakahalaga ng 30 bilyon. Nagulat si Sang sa narinig
At papaalis na si Jin Woo, ngunit nagtataka siya kung paano sang learned about him bigla siyang nawala at kumanta ng panic habang pinuputol siya ni Jin Woo na pagtanto niya na ginagamit ni Jin Woo ang stealth skill kaya agad humingi ng paumanhin si Sang sa pagtingin sa kanya sinasabing wala siyang sinasadyang masama inihayag na nakita niya ang pangalan ni Jin Woo habang nakatingin siya sa palengke ng piitan na. Nagsasabing ang guild ay nangangailangan ng mga sirang dungsyon para sanayin ang mga baguhan pero binili na ni Eugene ang karapatan nilang lahat paliwanag niya na siya at ang kanyang katulong sila lang ang nakakaalam tungkol kay Jinwoo at sinabi niya kay Sang na gusto niyang maging low profile pagbabanta na papatayin sila kung magsusulat sila ng ulat tungkol sa him so Sang promises na itikom ang bibig at iniligtas ni Jinwoo ang kanyang buhay pagpapaliwanag niyan kailangan ng kanyang team na i-monopolize ang Sirang Gates hanggang sa makamit nila ang kanilang layunin nag-aalok siya na magbenta ng 3 gate para sa 900 milyon pero sa tingin ni Sang sobrang mahal nag-aalok ng 600 milyon sa halip at pumayag naman si Jinwoo bago sila maghiwalay ng landas sinabi ni Jinwoo kay Sang na ibuka ang kanyang bibig at nagbibigay siya ng isang gayuma sa pagpapagaling kaya tinanong niya si Jinwoo kung may tiwala siya sa kanya pero sinasabi lang niya kay Sang para tikom ang bibig niya umuwi si Jinwoo at si Yu sinabi sa kanya ni Jin na natanggap niya ang 600 milyon mula sa Sang nagtatanong sa kanya kung paano niya naibenta ang mga piitan sa isang nakakatawang mataas na presyo, pero ayaw niyang magsabi ng kahit ano at napagtanto ni Sang na siya ay na-scam dahil may iba pang siranggo ng mga piitan na nagbebenta ng mas mababa sa kalahati ng presyo. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jinwoo which mentions na makakalimutan na niya na tinitiktik siya ni Sang at napagtanto ni Sang na sila na ngayon maging si Jinwoo ay umalis ng lungsod at pumunta siya sa isang kagubatan kung saan niya planong tapusin ang trabaho change quest. Sinabi niya na binigyan siya ng oras para magpasya iniisip na ang paghahanap ay magiging mahirap pero tinanggap pa rin niya at may lumabas na portal kaya pinapasok niya ito habang iniisip niya kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob na pagtanto niyang masyadong payapa ang piitan ngunit ang sistema ay nagpapaalam sa kanya na siya hindi gumagaling habang nasa loob siya at hindi siya makakaalis hanggat hindi niya nalilinis ang piitan isang kabalyero ang lumapit sa kanya, kaya nilagyan niya ang kanyang punyal at nagawa niyang matamaan, ngunit wala itong ginagawa, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahan para makakuha ng critical na hit, ngunit ang kanyang punyal ay hindi makatusok sa baluti nito at napagtanto niya na ang kanyang sandata ay walang silbi laban dito, kaya ginagamit niya ang kanyang mga kamay at nagagawa niyang tanggalin ang ulo nito pinapatay ito sa isang iglap, ngunit biglang lumitaw ang isang pangkat ng mga ikasyam hiwa namin. Kay Eugene, habang naghahapunan siya kasama ang kanyang pamilya nalaman namin na kapatid niya sinisikap ni Yusong na magtatag ng isang guild, ngunit wala siyang mahanap na rank hunter na mamumuno dito kaya naisipan niyang mag-recruit ng mga hunter. Mula sa ibang bansa alam niyang sinusubukan din ni Eugene na magsimula ng isang gildan sikreto kaya sinabihan niya si Eugene na huwag humarang ngunit pinipili niyang huwag magsalita ng anuman iniisip na magugulat ang kanyang kapatid na malaman ang tungkol. Jinwoo ginagamit ni Jinwoo ang kanyang malupit na lakas para talunin ang mga kabalyero at napapansin niyang napapagod na siya pero bigla siyang nakaramdam ng presensya kaya kinuha niya ang kanyang sandata at sinaksak niya ang isang asasin. Napagtatanto na mayroon silang kakayahan sa pagnanakaw isang salamangkero ang biglang umatake sa kanya pero nakakamiss habang napagtanto niya na ang mga kaaway sa piitan ay katulad ng mga nakalaban niya noong nakaraan alam niya na ang pakikitungo sa kanila ay magiging mahirap dahil magkaiba sila ng kahinaan at siya tala na kailangan niya ng mas mataas na talino upang harapin ang mga salamangkero kaya nakipaglaban siya sa kanila at siya napagtanto na nagsisimula ng mamuo ang kanyang pagkapagod ngunit nagawa pa rin niyang talunin ang mga ito at napagtanto niya na naghulog sila ng baluti kaya nagpasya siyang isuot ito. Nang mapagtantong hindi ito nakikita at hindi nito nililimitahan ang kanyang mga galaw napapansin niya na nakabawi na ang kanyang pagod kaya nagpasya siyang magpatuloy ng mas malalim at nakita niya ang isang napakalaking pinto kaya binuksan niya. Ito sa pag-aakalang malapit na niyang makilala ang amo pumasok siya sa throne room kung saan nararamdaman niya ang isang malakas na presensya habang lumilitaw ang commander ng kabalyero na nagngangalang Igris na pagtanto niyang mas malakas ito sa kanya iniisip hindi katulad ng mga kalaban na natalo niya sa ngayon biglang nag-charge in at nagagawa niyang iwasan ang attack nito ngunit nabasag nito ang haligi sa likod niya kumuha ng swing si Igris at sinubukan niyang harangan ito ngunit ito ay buhangin sa kanya na lumilipad at patuloy siyang hinahabol ni Igris habang pilit niyang sinasabayan ang mga galaw nito sinusubukan niyang lumaban ngunit umiiwas ito sa kanyang mga atake at nagawa niyang makatama ngunit wala itong ginagawa.
Gumanti si Igor at sinubukan niyang ipagtanggol ito, ngunit nagawa nitong madaig siya. Tinutulak siya pabalik. Tandaan niya na maaari niyang pantayan ang bilis ni Igris, ngunit hindi niya kapantay ang lakas nito at ang kanyang punyal ay walang silbi laban sa kanyang baluti, kaya iniisip niya kung paano niya ito matatalo. Sa tingin niya ay hindi siya mananalo kung wala ang kanyang sandata, ngunit nagpasya siyang maghagis ng kamay. At itinapon ni Igris ang kanyang mga sandata. Gustong lumaban ng patas. Nakikita namin si Gonisa kanyang opisina habang sinasamahan siya ni Jinchal. Sinasabi sa kanya na nakagawa na si Choi ng kanyang hakbang at si Goni ay nakatanggap ng tawag mula kay Choi na nagbubunyag na ang kanyang grupo ay handa ng magtungo. Nagpapasalamat siya kay Goni sa pag-apruba sa misyon at paliwanag ni Goni na hindi nakakalimutan ng publiko ang Jeju Island. Sinasabihan siyang mag-ingat. Bumalik kami sa Jinwoo habang hinahampas siya ni Igris sa lupa at itinapon. Tinitiis niya ang isang malupit na pambubugbog at sinabi niya na siya ay namatay kung hindi dahil sa kanyang baluti. Iniisip ang tanging paraan para talunin si Igris ay palakasin ang kanyang bilis, kaya ginagamit niya ang dash skill niya at inaatake niya si Igris sa lahat ng mayroon siya, ngunit nagawa nitong iwasan ang kanyang mga pag-atake at pakikipagtagpo. Paglulunsad sa kanya sa himpapawid at ibinagsak siya sa lupa, pero ayaw sumuko ni Jin Woo. Walang humpay na umaatake kay Igris at nagagawa niyang hampasin ang ulo nito. Nagiging sanhi ng pag-blackout nito, ngunit agad itong nakabawi at nagangalit. Naghahatid ng mapangwasak na combo at pinabagsak siya sa pader. Pagod na si Jinwoo habang ipinatawag ni Igris ang espada nito. Sinusubukang tapusin siya pero ayaw pa rin niyang sumuko. Tinutulak ang espada palayo. Nilagyan niya ang kanyang punyal at ginagamit niya ito para mabulag si Igris, dahilan para matigilan ito habang hinahampas niya ito sa sulok. Ngunit kinuha ni Igris ang kanyang punyal. Sinusubukang gamitin ito para patayin siya, pero biglang nawala dahil hindi nito mapapalitan ang mga may-ari, kaya bumalik ito sa inventaryo ng Jinwoo. Nilagyan niya ulit ito ng gamit at pinuntirya niya ang leg ni Igris. Inaatake ito ng lahat ng mayroon siya. Ang punyal ay tumatagos. Dito pinatay si Igris sa isang iglap habang napagtanto ni Jinwoo na nanalo siya, ngunit napapansin niyang sinuwerte lang siya dahil si Igris ang nakatataas na mandirigma. Ang sistema ay nagpapakita sa kanya ng kanyang mga gantimpala na may kasamang S-rank helmet, kaya sinubukan niyang suotin bilang siya. Tandaan na ito ang unang pagkakataon na siya ay nakuha napakalakas na kagamitan. Tumatanggap din siya ng runestone na nagpapahintulot sa kanya na matuto ng isang kasanayan tinatawag na kamay ng tagapamahala, at nagtataka siya kung bakit naghulog ng teleportation stone si Igris sa pag-aakalang nalinis na niya ang piitan, ngunit biglang lumitaw ang mga portal bilang ang sistema ay nagsasabi sa kanya upang mabuhay. Hanggat maaari nagpapakita ito ng timer habang hindi mabilang na mga kabalyero ang pumapasok sa silid, kaya sinama sila ni Jinwoo. Ngunit napagtanto niya na napakarami sa kanila, kaya ginagamit niya ang kanyang stealth skill. Iniisip na magtago para makabili ng oras, ngunit lumilitaw ang isang salamangkero at naghahatid ito ng spell na nagpapahintulot sa mga kabalyero na makita siya malapit na siyang matamaan, kaya ginagamit niya ang kanyang pagpatay na layunin na kamamanghang ang mga kabalyero at inilabas niya sila, pero napagtanto niyang nauubusan na siya ng mana. Nagpupumilit siyang lumaban. Napagtanto na siya ay nakaligtas lamang ng 5 minuto at iniisip niya ang tungkol sa paggamit ng teleportation stone, ngunit bigla siyang inatake ng isang kabalyero, dahilan para malaglag niya ito. Pinalipad siya at iniisip na walang teleportation stone ang tanging paraan upang mabuhay ay ang magpatuloy sa pakikipaglaban. Ginagawa niya ang kanyang makakaya laban sa mga kabalyero, pero mababa ang stamina niya, kaya hindi niya magagamit ang skills niya. Halos wala na siyang ngunit hindi siya sumuko at patuloy na lumalaban. Gayunpaman naabot niya ang kanyang limitasyon at napaluhod. Iniisip niya ang mga kasama niya pagsasabi sa kanya na tapos na siya, at nakikita niya ang kanyang dating sarili. Iniisip na dapat siyang maging masaya sa kung gaano kalayo ang kanyang narating. Samantala sa asosasyon, marami pa tayong nalalaman tungkol sa nakaraang Jeju Island raid. Ito ay isang kakilakilabot na kabiguan kung saan maraming buhay ang nawala. Pagkakapilat sa lahat ng mga hunter na nakaligtas, ngunit iniisip ni Goni na ito ay isang bagay na kailangan nilang pagtagumpayan, o kung hindi ay masisira silang lahat. Patuloy na nagpupumigla si Jinwoo at ang iba pa niyang sarili ang nagsasabi sa kanya niyan, kahit na iba ang itsura niya. Same pa rin siya ng rank hunter. Sinasabi sa kanya na malaman ang kanyang lugar. Si Jinwoo ay nabasag sa lupa at lumapit ang isang kabalyero upang tapusin siya, pero napapansin niya yun ang kanyang pang-araw-araw na paghahanap ay malapit nang mag-expire. Nakakakuha siya ng parusa sa hindi pagkumpleto nito at naiteleport sa penalty zone sa tamang oras. Ginagamit niya ang tindahan para bumili ng potion para mabawi ang kanyang stamina, pero bigla siyang napalibutan ng mga higanteng alupihan, ngunit siya ay naniningil sa kanila na determinadong lumakas pa. Nagagawa niyang talunin
Silang lahat pagkakaroon ng maraming antas at may 1-0 minutes pa siya sa lugar tinitingnan niya ang kanyang tindahan para sa mga bagong armas at binili niya ang Nigtkiller Dagger na tumatalakay sa bonus na pinsala sa mga nakabaluti na halimaw. Ginagamit din niya ang runestone na nakuha niya kay Igris at nakuha niya ang kasanayan ng mga kamay ng pinuno na nagpapahintulot sa kanya na maapektuhan mga bagay ng hindi direktang hinahawakan ang mga ito umabot sa 0 ang timer niya. At ibinalik siya sa piitan pero ready na siya sa round 2 samantala nakita namin ang grupo ni Choi na naghahanda para sa isa pang raid sa Jeju Island. Chow humihingi ng tawad para hindi maging bahagi ng huling pagsalakay pero biglang may nakita silang kakaibang manosaurs sa tubig pagdinig na gagawang talunin ni Wo ang mga kabalyero gamit ang kanyang bagong sandata, ngunit pakiramdam niya ay may mali kasi wala naman daw siyang nakukuha na basi. Napapansin niya yun ang mga salamangkero ay naghahagis ng ilang uri ng kakaibang spell at napagtanto niya na ang mga kabalyero ay ipinatawag. Lamang mga halimaw ibinato niya ang kanyang punyal para maalis ang isa sa mga salamangkero at ang mga summon knight nito ay nawasak din. Patuloy na hinahabol ni Jinwoo ang mga salamangkero gamit ang kanyang bagong kasanayan upang hilahin ang isa sa kanila. Gayunpaman ang tatlong natitirang mage ay nagtutulungan at nagpatawag sila ng isang higanteng golem, ngunit umiiwas si Jinwoo sa mga pag-atake nito at dumiretso siya sa mga mage. Patuloy na umaatake ang golem ngunit itinulak ito ni Jinwoo at nagawang sirain ito. Ang timer ay umabot ng higit sa 4 na oras at nakumpleto niya ang paghahanap ng pagbabago ng trabaho. Nakakakuha siya upang lumipat sa isang advanced na klase base sa performance niya at binigyan siya ng klase ng Necromancer. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari dahil ang mga Necromancer ay karaniwang mga caster ngunit hindi niya inilagay ang alinman sa kanyang mga estatistika sa katalinuhan. Sayang naman ang tingin niya since hindi bagay sa fighting style niya at binigyan siya ng opsyon na tanggihan ito, ngunit kapag sinubukan niyang tanggihan ito binanggit yan ng system ang Necromancer ay isang nakatagong klase kaya sa huli ay tinanggap niya ito at dahil nagawa niyang lampasan ang oras ng kaligtasan at patayin ang lahat ng mga halimaw nakakakuha siya ng isang bilang ng mga puntos ng bonus. Ang kanyang mga puntos sa pagsulong ay lumampas sa threshold na nagiging sanhi ng madilim na enerhiya sa kanyang paligid at ang kanyang klase ay na-upgrade sa Shadowmon Ars. Tapos na ang pagbabago ng trabaho at nagsimula siyang marinig ang mga boses ng mga kabalyero habang nagkakaroon siya ng kakayahang gumamit ng anino pagkuha sa kanila at nangangailangan ito ng command word para ma-activate ang pagtaas sanhi ng ikasyam upang tumayo muli at maging kanyang mga kampon. Iniisip niya ang tungkol sa pagkontrol sa isang bagay na mas malakas kaya nabaling ang atensyon niya kay Igris. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa pagkuha at bigla itong pumipintig ng enerhiya ngunit nabigo ang kasanayan at mayroon lamang siyang dalawang pagtatangka. Muli siyang sumubok ngunit nabigo ito sa pangalawang pagkakataon. Sa isip ni Jianwoo, tiyak na hinihintay ni Igris ang pagbabalik ng kanyang hari ngunit hinihiling sa kanya na pagsilbihan siya sa halip ina. Activate niya ang kanyang extraction skill sa huling pagkakataon at matagumpay niyang nagawang gawing si Igris isa sa kanyang mga kawal. Ngunit doon nagtatapos ang serye sa ngayon. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at